Balak ko sanang pumasok ng palihim sa basement para magnakaw ng pilak. Pero natigilan ako sa harap ng bundok ng mga pilak. Hindi bababa sa 500,000. Isang ikapitong ranggong opisyal militar lang naman ang ama ko. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking kayamanan? Para malaman kung saan nanggaling ang lahat ng perang ito, binuksan ko ang libro ng kwenta at matagal na pinag-aralan. Saka ko lang nalaman na hindi pala sa pamilya namin ang pera. Ang ama ko lang pala ang tumutulong sa chancellor na magkamal ng pera. At ang taong nasa likod pala ng lahat ay ang ika-4 na prinsipe. Naalala ko na may mga kumakalat na balita, na may gusto raw ang ika-4 na prinsipe sa aking mapapangasawa. Si Lin Yao na kilala bilang pinakamaganda sa buong kabisera. Bumalik ako sa kwarto at nag-isip ng matagal. Sa huli nagpa siya akong hintayin ang pagbabalik ni Itay, para kumbinsihin siyang talikuran ng ika-4 na prinsipe, at pumanig sa prinsesa mayor. Pero isang tunog ng tambol ang sumire sa aking ilusyon. Nasaan si Lu Qindian ng pamilyang Lu? Lumabas ka para tanggapin ang mensahe. Si Ginoong Lu ay nakasagupa ng isang ika-5 antas na haring demonyo habang pabalik sa kabisera. Sa kasamaang palad na matay siya sa tungkulin kaya kami nakikiramay. Senyorito, dumating na po ang ikatlong tiyo kasama ang kanyang pamilya. Para raw makiramay, pero mas marami pa ang dala nilang ball kaysa sa mga tao. Malinaw na ang pakay nila ay, hindi pa nga lumalamig ang labi ni Itay. Atat na silang paghatian ang mga naiwan niya. Na-detect na ang host ay nasa bingit ng panganib. Matagumpay na na-activate ang Supreme Pay-to-Win system. Mag-top up ka lang para lumakas. Binuksan ko ang panel. Nakita ko ang teknik na tinatawag na Russian Thunder Mountain Strength. Ito ang ipinalit ni Itay mula sa kanyang mga tagumpay sa militar para sa akin. Dahil sakitin ako at mahina ang katawan. Kahit ang unang hakbang ay hindi ko magawa. Tinawag ko ang matandang Katie. Wala. Iparating mo ang aking utos. Lahat ng antigo at mga painting sa mansyon na pwedeng ilipat. Ibenta kaagad. At ilabas ang lahat ng cash mula sa kaha. Senyorito, pero yan po ang mga ari-ari ang iniwan ng iyong ama. Tsaka siguradong babaratin lang ang presyo kung ibebenta natin ngayon. Gawin mo ang sinasabi ko. Paiikutin lang natin ang mga bagay na yan. Ipapasauli ko sa kanila ng doble pa. Mabilis na inilabas lahat ng mga painting at anti-gang kagamitan sa bahay. Pagkatapos ay dinala sa harap ko ang 2 ball ng pilak. Nang makaalis na ang lahat, hindi ako nag-atubili ni Katie Ting. Lakas ng dumadagundong na kulog. Dagdagan mo, maliban sa gabundok na pilak sa basement na hindi ko ginalaw. Ang iba pang ari-arian ng pamilya na nagkakahalaga ng 7,000 tail ng pilak, ay ginawa kong recharge points lahat. Ganap na ika-9 na antas, pero hindi pa ito sapat. Ang lakas na ito ay hindi kayang pigilan ang mga ganid na yon. System ay develop pa ang teknik, gagamit ng 10,000 recharge points. Magsisimula na ang pagdevelop. Nang mamatay si kuya, nawalan na ng respeto sa mansyon ng mga Lu. Dumating ang tiyo. Ang walang kwentang yun hindi man lang personal na sumalubong. Nagpadala lang ng isang matandang alipin para paalisin tayo. Itay, bakit po kayo nagagalit? Tutal naman si Lu Qindian na walang kwenta. Ni hindi man lang marating ang unang antas ng martial arts. Sa hinaharap itong malaking yaman ay sa atin din naman mapupunta. Kapag nakuha na natin ito, tignan natin kung magmamayabang pa siya. Young Master, ang ikatlong tiyo. Dumating na sila, sa bulwagan. Hindi man lang tinatago ng ikatlong tiyo ang pagnanais niyang kamkamin ang lahat. Nakita na ang nakatatanda, hindi man lang bumati. Walang modong bata. Hindi inasahan ng ikatlong tiyo na ganito ang magiging asal ko. Agad siyang natigilan. Paano mo nagagawang bastyusin ang iyong ama? Isa ka ng ulilang lubos ngayon. Walang sino man ang nag-akala na ako ang unang kikilos. Sinaktan mo ko. Paanong naglakas loob kang saktan ako? Walang kwenta ka. Dudurugin kita. Ito ang pagkakaiba ng Tongmai at Layanti. Alam mo ba kung sino ang nasa likod namin? Naglakas loob ka pang pumatay. Kung hindi lang ako nagpigil, isang suntok lang tepat na siya. Humanda ka sa akin. Hindi pa sigurado kung sino ang mamumuno sa Lu Mansion. Sa tingin nyo kaya nyong ubusin ang lahi ko? Ang hayop na to ay nagtatago ng napakalalim. Nilinlang tayo ni Lu Qindian. Ang suntok na iyon ay hindi lang para sa body tempering realm. Isa na siyang master ng ika-8 antas. Para malaman kung sino ang nasa likod ng 2 tandang iyon, sinuri ko ang mga libro ng kwenta ng pamilya Magdamag. Si ama ang may hawak ng shares ng punong ministro sa Tianxiang Yanjian. Ang buwan ng kita ay dinadala sa taguan sa ilalim ng lupa. Nagpapadala ng tao ang punong ministro kada 2 buwan para kunin ito. Tinutulungan ni ama ang punong ministro na kumita ng pera. Inayos ng punong ministro na lumabas siya para magsanay.
Pagbalik sa kabisera ay tataas agad ang posisyon. Hindi mali na sabihing magkasabwat silang dalawa. Wala akong maisip na dahilan para saktan niya si ama. Teka, paano kung ang ikaapat na prinsipe? Kapag namatay si ama, ang petsa ng kasal namin ni Lin Yao ay kailangang ipagpaliban dahil sa pagluluksa. Kung siya ang kumilos laban kay ama, sa huli ay hindi niya rin ako palalagpasin. Natuklasan na ang host ay mayroong 600,000 taels ng pilak. I recharge ba lahat? Itong lahat ay maruming pera ng ikaapat na prinsipe at ng punong ministro. Kung gagalawin ko ito ay parang nakikipaglaro ako sa apoy. Kung hahayaan ko lang ang perang ito, at hintayang magpadala sila ng tao para kolektahin ito, isa pa rin akong langgam na kahit sino ay pwedeng tapakan. Sa malupit na mundong ito, tanging lakas lang ang pinakamahalaga. Ano naman kung pera ito ng ikaapat na prinsipe? System, I recharge mo lahat ng 600,000 taels. Umabot na sa 10,000 ang kabuoang recharge. Aktibo na ang VIP 1 na unlock ang talent improvement function. Pwedeng gumastos ng recharge points para mapabuti ang cultivation talent ng host. Pwedeng gumastos ng recharge points para mapabuti ang cultivation talent ng host. Sa lukuyang talento mahina ang ulo. Ang talento ang pundasyon. Direkta na akong maglalagay ng points. Dagdagan pa, nakonsumo ang 200,000 recharge points. Itinaas ang talento sa karaniwan. Nagkakahalaga ng 20,000 para iangat ang talent sa ordinaryo. Ang pangalawang pag-angat ay 200,000. Hindi ba't ibig sabihin kailangan ko ng 2,000,000 para sa susunod na pag-angat? Gumastos ako ng 220,000. Pero 20% lang ang itinaas ng lakas ko. At 20% diskwento lang sa pagdados ng mga teknik, lintik, para na talaga akong naglalaro ng pay-to-win na mobile game. Umabot sa 100,000 ang kabuoang top-up. Na-unlock ang VIP 2, automatic na pagkolekta ng teknik. Mula ngayon kapag may nakita akong teknik, kailangan ko lang itong hawakan. At pwede ko na itong idados kahit kailan. Bakit hindi ko madados ang Benleihan Shanjin? Mayroon pa naman akong 380,000 puntos. Naubos na ang potensyal ng teknik na ito. Maaaring magpatuloy sa pag-top up ang host. Mabubuksan ang technic shop kapag naabot ang VIP 3. Sa loob ng maikling panahon, wala akong paraan para makalakam ng natitirang mahigit 300,000 taels. Para mabuksan ang technic shop. Kung gusto kong mag-higanti, mukhang kailangan kong magdahan-dahan. May 10 araw na lang. Magpapadala ang ikaapat na prinsipe ng mga tao para kunin ang 600,000 maruming pera. Maging ang mansyon ng punong ministro o ang ikaapat na prinsipe. Marami silang magagaling na tauhan. Sa lakas ko ngayon, ang direktang pakikipaglaban sa kanila ay pagpapakamatay lang. Sa loob ng 10 araw kailangan kong makahanap ng paraan para makakuha ng high-level na teknik. May 3 paraan lang para makakuha ng teknik. Pagpapalit ng military merit, pagsali sa isang sekta, at pagiging royal advisor. Ang unang dalawa ay nangangailangan ng pag-alis sa kabisera. Hindi nila ako bibigyan ng ganoong pagkakataon. Kung lalapit naman ako sa Crown Prince, baka hindi niya ako tutuhanang protektahan. Hahayaan niya lang akong makipagpatayan sa ikaapat na prinsipe. Ang natitira na lang na may lakas para labanan sila, ay ang Grand Princess na lang. Matagal na siyang nagsasanay sa Taoism. Maraming sekta ang may kaugnayan sa kanya. Kaya natural lang na mayroon din siyang mga high-level na teknik. Pero kung gusto kong pumanig sa kanya, kailangan kong mag-alok ng isang bagay na kaakit-akit sa kanya. Kinaumagahan, pumunta ako sa mansyon ng Grand Princess. Nang malaman nilang ako si Young Master Lu, dinala ako ng isang utusan sa isang training ground. Simple lang ang mga patakaran. Ang sino mang makatagal ng 10 galaw laban sa akin, ay maaaring maging isang tagasunod ng palasyo ng prinsesa. Sino ang mauuna? Ako si Wang Mang, ang Iron Arm Saber King, at hinihiling ko ang iyong gabay, Stewardlan. Paanong nangyari iyon? Masyadong mabagal ang iyong espada, at kulang sa bagsik. Ang susunod. Gamit ang aking galing sa paggalaw, kayang-kaya kong iwasan ang 10 galaw. Puro ka lang porma. Ikaw na, ayoko nang lumaban. Young Master Lu, ikaw ang tagapamahala ng Tianxiang Renjian. Bakit ka pa nakikisali sa gulong ito? Kahit na malakas ka, kung magkapantay lang tayo ng antas, hindi mo ako matatalo. Naniniwala ka ba? Hinihimok mo ba akong lumaban? Nasa initial stage ka ng Tungmay Realm. Hindi kita aapihin. Ibababa ko ang aking lakas sa initial stage ng Tungmay. At lalabanan kita sa parehong antas. Basta makatagal ka sa akin ng 5 minuto. Pwede ka pang pumili ng isang teknik mula sa palasyo. At paano kung ako ang manalo?
Hahatalunin ako, haha, kung mananalo ka nga talaga. Dadalhin kita para makita ang Grand Princess. Binibigyan mo ako ng pabor sa antas. Bibigyan din kita ng pabor. Gagamitin ko lang ang aking mga kamao HMP. Mga kamao pala ha. Kung gayon gagamitin ko rin ang aking mga kamao para talunin ka. Dahil sa bonus mula sa system. Sa parehong antas mas malakas ako sa iyo ng 20%. Kahit na kamao lang ang nag-iisa kong teknik. Ito ay naperpekto ng system para sa akin. Ang lakas ng puwersa. Hindi pa nga ako nagsisimulang umarte. Agad na akong natalo. Ito ang tinatawag na pagiging madiskarte baby. Kung malalaman ng mahal na prinsesa na tinawag niya akong baby, magagalit kaya siya. Bakit hindi pa dinadala ni Tita Lan yung tao? Gusto ko talagang malaman kung siya na nga ba ang itinakda. Ang abang lingkod na si Lu Qingyan ay nagbibigay pugay sa nakatatandang prinsesa. Alam mo ba kung bakit gusto kitang makita? Natigilan ako nang marinig ko iyon. Hindi ko talaga inasahan na magkakaroon ng plot twist. Kamahalan, gusto niyo po ba ang lahat ng shares ng langit at lupa? Wala akong pakialam sa pera. Ginoong Lu, gusto kong itanong sa iyo kung naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng paggastos sa laro. Shit. Kamahalan ng paggastos sa laro ay ang paggamit ng pera para sa libangan. Alam niya nga talaga, siya na nga ang tao sa Propacia. Ehem. Ano sa tingin mo ang maging nobyo ng pinakamagandang babae sa kabisera? Ano sa palagay mo, kamahalan? Sa tingin ko ang pagiging nobyo ng pinakamagandang babae sa kabisera ay hindi tugma sa katotohanan. Dahil kamahalan, mas maganda po kayo kaysa sa mapapangasawa ko. Kung hindi ngayon, kailan pa? Mukhang si Ginoong Lu ay hindi lang talentado. Mahilig ka rin palang magsabi ng totoo ha. Hehe. Simula ngayon, pag-aari na kita. Kung may gusto ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Pucha, anong klaseng kilos ng isang dominanteng babaeng CEO ito? Nga, dalhin mo siya sa lihim na bulwagan para pumili ng ilang angkop na martial arts technique. Pagkatapos ikaw na ang magiging personal na bantay ni Ginoong Lu. Masusunod po, kamahalan. Hindi ko inakalang ganito siya kagusto ng kamahalan. Dinala ako patungo sa isang lihim na bulwagan sa loob ng mansyon ng prinsesa. Nang bumukas ang pinto, natulala ako sa aking nakita. Hindi mabilang na mga teknik ang nasa harap ko. Para malaya kong pagpilian, may na-detect na maraming high-level na teknik. Gusto mo bang i-activate ang scan and record mode? I-scan mo silang lahat para sa akin. Naitala na ang 9,000 pagkulog. Naitala na ang 6 harmonies blade technique. Naitala na ang free and easy swordplay. Naitala na ang 9 clinical practices. System, i-skip mo ang animation. Bilisan mo pa. Hindi pa rin sapat ang bilis na to. Ako na ang tutulong. 329, matagumpay na naitala. 3,715, naitala na. Ang bilis mo namang maglipat. Para ka lang naglalaro. Ang landas ng martial arts ay parang 10 taong paghahasa ng isang espada. Masyado kang padalos-dalos. Baka mahirapan kang maging magaling niyan. 10 taon. Bigyan mo ako ng 10 araw. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng walang tatalo. Para hindi matuklasan ng babaeng to ang sikreto ng aking pagiging invincible. Nagkunwari akong nagme-meditate at nag-e-ensayo. Akala niya talaga ay nagsasanay ako ng mabuti. Pero ang totoo, palihim lang akong nagdadagdag ng mga puntos. Hindi sapat ang kasalukuyang cultivation level ng host. Recharge points, 38, hindi maaaring matutunan ng 5th tier na technique. Kaya pinalitan ko ang target ko sa isang 3rd tier na technique. Sa sandaling pinindot ko ito, ang mga partikular na nilalaman ng technique na ito ay pumasok sa aking isipan. At paulit-ulit itong nag-ensayo sa aking kamalayan. Sa tulong ng system, agad kong naintindihan ang sikreto ng 9,000 pagkulog. Agad na nagbukas ang mga meridian sa aking katawan. Direktang umangat sa gitnang yugto ng meridian unblocking. Natutunan mo na agad, noong nasa meridian unblocking realm ako at pinag-aaralan ang movement technique na ito. Inabot ako ng 3 araw para lang matutunan ang basics. At dahil doon, tinawag pa akong isang henyo. Lu Qingyan, ang talento mo, tao ka ba o demonyo? Pero ang hindi niya alam, hindi ako baguhan, kundi nasa kaganapan. Nang tumigil ako sa paggalaw, si Yinga ay nakatitig pa rin sa akin nang hindi kumukurap. Ginoong Lu, napakalaki ng talento mo. Bakit hanggang ngayon ay nasa kalagitnaan ka pa lang ng Tungmay Realm? Hindi ako sumagot, sa halip ay nagtanong ako pabalik. Binibining Yinga kung ang martial arts ay landas patungo sa pagkadyos. Mayroon bang paraan sa mundong ito para mabuhay ng walang hanggan? Wala, hindi mabilang ang mga bayani sa mundong ito. Pero sino ang kayang mabuhay ng walang hanggan? Kahit na ang mga dakilang cultivator ng Duja Realm.
Karamihan ay hindi nabubuhay ng higit sa 300 taon. Ang 300 taon ay malayong-malayo na sa ordinaryong tao. Sa totoo lang, ang buhay ng isang cultivator sa Duja Realm ay higit pa sa 300 taon. Hindi lang nila kayang malampasan ang makalangit na pagsubok. Tribulation. Anong mangyayari kapag nalampasan ang makalangit na pagsubok? Magiging immortal ba? Madadagdagan ang buhay mo ng 60 taon. At pagkatapos ay haharapin ang susunod na tribulation. At sa bawat tribulation na iyong malalampasan, ang susunod na tribulation ay magiging mas matindi pa. Huwag mo na masyadong isipin iyan. Mag-focus ka na lang sa iyong pagsasanay. Anong mangyayari kapag nalampasan ang makalangit na pagsubok, magiging immortal ba? Madadagdagan ang buhay mo ng 60 taon at haharapin ang susunod na tribulation. At sa bawat tribulation na malalampasan mo ay madadagdagan ang buhay mo ng 60 taon. Pero ang susunod na tribulation ay magiging mas matindi rin. Pero maraming tao ang hindi man lang malampasan ang unang tribulation. Ang 3 beses ay ang limitasyon na para sa karamihan ng mga Eternal Tribulation cultivators sa mundong ito. Sige na, ang dami na nating napag-usapan, malayo pa naman sa iyo ang mga ito. Sa pag-eensayo ng martial arts, dapat kang maging praktikal at iwasan ang maging masyadong ambisyoso. Pagkasabi nyo ng anyo ni Tita Ying ay naglaho sa hangin. Ding nabawasan ng 360 recharge points sa 70% halaga. Ang ikalawang antas na teknik na 5-step plum blossom pole ay umangat mula sa pagiging dalubhasa patungo sa unang antas ng kasanayan. Si Li Wei ay napakamasunurin at agad na nagsimulang mag-ensayo ng martial arts. Kahit na umaasa siya sa system para magdagdag ng puntos sa kanyang pagsasanay. Pero iyon ay praktikal na paraan pa rin ng pagdaragdag ng puntos. Kinabukasan, habang pabalik si Li Wei mula sa mga libingan sa labas ng bayan, isang malaking lalaki na nakasakay sa kabayo ang sumugod sa grupo ng pamilya Li. Ang target ay napakalinaw, si Li Wei na naglalakad sa pinakaharapan. Nasa unang yugto lang siya ng tungmay, subukan mong labanan siya. Tila umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ni Tia Ying. Alam ni Li Wei na ito ay isang pamamaraan ng lihim na paghahatid ng tinig. Sige, ikaw ang gagawin kong sanayan. Hinugot ni Li Wei ang sable mula sa kanyang baywang. Ginamit niya ang 5-step plum blossom stance para iwasan ang sibat ng malaking lalaki. Matutunan ang second-tier technique na 6 harmonies blade technique hanggang sa panimulang antas. Nangangailangan ng 200 recharge points. Nais mo bang matutunan? Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangang sundin pa ang naunang plano. Tutal sa nakalipas na 2 araw ay nagpanggap na rin siyang tapos basahin ang 5 tungmay martial arts manual sa harap ni Tia Ying. Idagdag pa ang kanyang karakter bilang isang martial arts prodigy. Ang paggamit nito ngayon ay hindi magiging kainahinala kay Tia Ying. Oo, ding nabawasan na ng 180 recharge points, may 10% discount. Natutunan na ang second-tier technique na 6 harmonies blade hanggang sa panimulang antas. Sa isang iglap, isang alaala ng pagsasanay ng 6 harmonies blade ang pumasok sa isipan ni Li Wei. Ang lahat ng kaalamang kailangan para sa panimulang yugto ng teknik na ito ay pumasok sa kanyang isipan. Sa puntong ito, hindi na kailangang pag-isipan pa, direkta na itong ginamit ni Li Wei. Damaloy ang gangchi sa kanyang mga meridian papunta sa sable. Ang Sanjiao meridian sa kanyang kamay ay agad na nabuksan at matagumpay na nagamit ang estilo ng 6 harmonies blade. Sa sandaling iyon, pabalik na ang malaking lalaki para sumaksak muli. Sinalag ni Li Wei ang sibat gamit ang kanyang talem at ginamit ang lakas para tumalon pa atras. Nagkatitigan ng 2 akmang, susugod na ang malaking lalaki ng bigla. Hamak na miyembro ng Blood Rain Tower, mamatay ka na. Isang kislap ng espada ang sumalamin sa sikat ng araw. At mabilis na lumipad patungo sa malaking lalaki. Isang hiwa sa lalamunan. Agad na natapos ang buhay ng assassin ng Blood Rain Tower. Sa totoo lang, napansin na ni Li Wei kung sino ang umatake. Sila ay isang pares ng dumaraan na mukhang magkapatid sa pagsasanay. Nakita nilang naglalaban si Li Wei at ang assassin ng Blood Rain Tower, pero hindi sila umiwas. Basta na lang silang lumapit ng dirdiretso. Kahit sino ay malalamang hindi pangkaraniwan ang dalawang ito. Ngunit dahil naglalaban ang dalawa ay hindi nila maiiwasan ang magkapatid na ito. Mayroon namang Tia Ying si Li Wei bilang reserba, kaya wala siyang pakialam. At ang assassin naman ang minalas. Maraming salamat sa iyong tulong, Ginoo. Kahit hindi niya kailangan, tinulungan pa rin siya. Magalang na yumukod si Li Wei para magpasalamat. Trabaho ng lahat na puksain ang mga alagad ng kasamaan. Sa unang salita pa lang halata ng veteranong bayani. Kayo bang dalawa ay galing sa ibang lugar at may sadya sa kabisera? Marahil ay wala pa kayong natutuluyan. Bakit hindi kayo sa aking tahanan muna magpahinga ng ilang araw? Nagkatinginan ng lalaki at babae at tumango ang babae. Kung gayon, maraming salamat sa paanyaya, mabilis na sumang-ayon ang lalaki. At ganoon na nga, ang magkapatid na disipulo ay sumama sa grupo ng pamilya Li pabalik sa mansyon ng Li. Sa magkapatid na disipulo, ang pangalan ng nakakatanda ay Zhuo Fenggan, isang martial artist sa Qihai Realm. Ang nakababata naman ay si Du Chenchen, isang martial artist sa Tongmai Realm. Galing sila sa Kunlun Sect. Ang mga nasa itaas ng Spirit Bridge ay tinatawag na cultivator, habang ang mga nasa ibaba ay martial artist.
Hanggat hindi nakakatawid sa Spirit Bridge, mortal ka pa rin, at itong si Zuo Fengon. Ang layunin niya sa pagpunta sa kabisera ng Dali ay maghanap ng pagkakataong makalagpas sa Spirit Bridge. Inayos niya na manatili ang dalawang disipulo ng Kunlun Sect sa magkatabing silid panauhin. Bumalik si Li Wei sa kanyang pag-aaralan at tinawag si Tio Shu. Kinuha niya ang libro ng mga ari-arian na inayos noon ni Tio Shu. Muli niya itong binasa at saka kumatok sa mesa gamit ang kanyang hintuturo. Matapos mag-isip sandali, gumawa siya ng desisyon. Maliban sa bookstore na Wenhua Pavilion at sa Madame Zhu's Rouge Shop. Pati na rin sa restaurant na Jewishan, ang lahat ng iba pang tindahan ay ibenta na. Pati na rin ang kasino, masyadong magulo ang lugar na iyon. Nitong mga nakaraang araw, maraming beses nang nagkagulo doon. At tayo pa ang laging nalulugi para ayusin ang lahat. Itigil na rin natin ang pautang na may malaking tubo. Maraming nakamasid sa pamilya Ling ngayon. Ang ganitong klaseng maruming negosyo, tulad ng sag-alan, ay mahirap ipagpatuloy kapag may gustong samire sa atin. Kung may hindi magbayad at gumawa ng gulo, mahirap itong ayusin, baka makasuhan pa tayo. Alam ni Li Wei na nasa likod niya si Princess Yuzhen. Hindi naman sa hindi niya kayang ipagpatuloy ang mga negosyong ito. Pero para sa kanya, hindi na ito kailangan. Kaya titingin niya lang, sa mga negosyong ito, 2-3 lang ang kumikita. Ay ilan pa na napakaliit lang ng kinikita. Dahil ba sa maling pamamalakad o may nagnanakaw sa kaban? Masyadong malawak ang sakop, mahirap pamahalaan. Ang mga ilegal na negosyo ay mas lalong magulo at immoral. Palaging kailangang humingi ng tulong sa mga gangster, madaling ma-set up ng iba. Kung ang isang henyong tulad niya ay hindi ma-assassinate, at sa halip ay makasuhan at makulong, mawawala ang lahat ng kanyang karangalan sa harap ng prinsesa. Yung 3 negosyong itinira niya ay maayos pa naman ng takbo sa ngayon. At ang mga namamahala ay mga pinagkakatiwalaang matatandang tauhan. Ang pinakamahalaga sa lahat, para sa 3 negosyong ito, mayroon siyang mga ideya kung paano ito palalaguin. Ang bookstore ay nasa publishing industry, balak ni Li Wei na gumawa ng Dali Weekly. Ilalagay niya roon ang listahan ng pinakamagagaling na eksperto sa Dali at listahan ng pinakamagagandang babae sa Dali. At mga balita tungkol sa malalaki at maliliit na kaganapan sa mundo ng martial arts. Siguradong magdudulot ng gulo ang mga listahang ito. Pero ito ay isang lehitimong industriya. Pwede niyang hayagang hilingin kay Long Bilin na mamuhunan. Sa suporta ni Prinsesa Yuzhen mukhang hindi magkakaroon ng malaking problema. Ang tindahan ng pampaganda ay para sa mga babae kaya pwedeng mag-alok ng mga pabango. At iba pang karagdagang negosyo tulad ng Ling Eri. Mamaya ay magbibigay ng ideya at hahanap ng sapatero at manghahabi para i-develop ito. Maaari ring magbenta ng mga bagong bagay tulad ng silk stockings at high heels. pwede kong gawing brand si Shuniangzi. Ang huli ay ang restaurant na nasa industriya ng pagkain. Ang pangunahing bentahe na ibinigay ni Li Wei bukod sa mga pagkain mula sa dati niyang buhay ay ang highly distilled na alak. Ang pagdama na sa industriya ng pagkain sa Dali ay hindi dapat maging problema. Matapos planuhin ang lahat mag-isang pumunta si Li Wei sa Wenhai Pavilion. Habang si Tio Shu naman ay dinala ang accountant para ibenta ang mga ari-ariang iyon. Ang pahayagan na ito ang pinaka-kritikal at pinaka-importante. Dahil ang pagkontrol sa opinyon ng publiko ay pagkontrol sa isipan. At kapag naitatag na ang pahayagan, maaari rin itong gamitin para i-promote ang Shuniangzi at Jui Zuan. Sa syudad sa umaga mayroong si Tita Ying na lihim na nagpoprotekta sa kanya. Hindi gaanong takot si Li Wei na tambangan. Yung assassin mula sa Blood Rain Tower na nakilala niya dati. Hindi mahirap hulaan kung sino ang nagutos nito. Ang pamilya ng pangalawa niyang tiyo ay siguradong magulo ngayon at walang panahon para dito. Kung ang Crown Prince o ang Chancellor mismo ang direktang kumilos, ang darating ay hindi lang basta isang hamak na nasa Tungmay Realm. Malamang na ang pangatlo niyang tiyo ang nag-ayos nito. Wala nang magawa ang matandang iyon. Siguradong naubos na siya sa paunang bayad para sa assassin na ito. Noong una iniisip pa ng matandang iyon na panatilihin si Li Wei para dahan-daang pagkakitaan. At makuha ang buong pamilya Li. Ngayon nalaman niyang wala na sa kontrol niya ang mga bagay-bagay. Bawat top-up sa Tianxian ay nagbibigay ng puntos na pwedeng ipasa. Sa bawat Tianxian mas mabuti pang umupa ng assassin para pumatay sa upgrade system. Pagkatapos ng insidenteng ito si Li Wei sa kanyang pangatlong tiyo na si Liang Xing ay mayroon ng balak na pumatay sa kanyang puso. Sa ngayon huwag muna nating pag-usapan kung paano mapapatay ni Li Wei si Liang Xing nang walang nakakaalam. Para maiwasang masabihang walang utang na loob sa sariling pamilya, pag-aralan ng cultivation technique para makakuha ng 20% diskwento. Habang unti-unting nabibigo ang mga kamag-anak na ito. Ang panig ng Crown Prince ay tiyak na gugustuhin patayin siya sa lalong madaling panahon. Para sa Crown Prince, si Li Wei ay mula sa isang langgam na madaling durugin ay naging isang bahagyang mas malaking pusa o aso na lang. Pero ayon kay Tia Ying ang kakayahan sa intelligence ng kampo ng Crown Prince ay halos wala. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Long Ming ang relasyon ng Tian Shangyun Jian at ng mansyon ng Prime Minister.
Maaaring pinatay lang talaga ni Longming ang ama ni Lee para lang mangagaw ng babae. Sa madaling salita, malamang hindi pa alam ni Longming na ang pasang ito ay nakakapit na sa isang mayamang babae. Pagdating naman sa mansyon ng Prime Minister, dekalibre ang kanilang kakayahan sa intelligence. Maaaring may especially iya pa nga ang Prime Minister sa loob mismo ng mansyon ng prinsesa. Kaya malamang alam na ng Prime Minister na si Gang Sunwen na naibigay na ni Li Wei ang ebidensya ng kanyang mga krimen kay Long Bilin. At alam din ni Gang Sunwen kung bakit hindi pa kumikilos si Long Bilin laban sa kanya. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay direktang alisin si Long Bilin, sa halip na tugisin ng isang hamak na nasa mababang antas. Sa ganitong sitwasyon, mas lumiit ang banta na patahimikin ako ng mansyon ng Prime Minister. Ang gusto lang ngayon ng mansyon ng Prime Minister ay mabawi ang kontratang iyon at ang 600,000 tael na pilak. Kung kaya nilang pumatay, papatayin nila. Ang napaka-ambisyosang si Long Bilin ay hindi naman sasabak sa gulo para lang sa isang hamak na lalaki. Pero kung malaman nilang hindi nila ako mapapatay, malamang ay makikipagnegosasyon sila sa akin. Inayos ni Li Wei ang lahat ng impormasyong ito sa kanyang isipan. Habang iniisip ang mga posibleng mangyari, hindi niya namalayang nakarating na siya sa Wenhai Pavilion. Tinalakay niya kay Boss Cheng ng Wenhai Pavilion ang mga plano para sa paglalathala ng Dali Weekly. Sinabi ni Boss Cheng na kaya niyang asikasuhin ang pamamahagi ng dyaryo. Pero wala siyang kaalam-alam sa nilalaman nitong tungkol sa Jiangho. Huwag mo nang alalahanin iyan. Bukas, magpapadala ng tao ang mansyon ng prinsesa para asikasuhin ito. Makinig ka lang sa kanila. Pagkatapos, gumugol pa siya ng kaunting oras para ayusin ang mismong layout. Magandang araw kamahalin, bati ni Li Wei na may kasamang pagyukod. Magsalita ka, ano ang sadya mo sa akin, sabi ni Long Bilin habang nagbabasa. Nang hindi man lang inaangat ang kanyang ulo. Sa tabi niya, si Long Xiaoxiao na nakasandal sa kanya ay masusing tinitingnan si Li Wei. Nais ko sanang imbitahan ang kamahalan na mamuhunan sa isang negosyo. Idinetalya ni Li Wei ang kanyang ideya. Pagkaraan ng mahabang sandali, magandang ang ideya iyan. Hahayaan kong si Lan Yu ang makipag-ugnayan sa iyo tungkol dito. Pero sa sinasabi mong listahan ng 100 bulaklak, dapat ako ang una. Talagang may tiwala sa sarili ang babaeng ito. Pero siya nga ang pinakamagandang babae na nakita ni Li Wei sa kanyang dalawang buhay. Siyempre, iyon ay kung ang kalahati ng kanyang mukha sa ilalim ng belo ay perpekto rin. Bata pa lang ako ay hindi ko na gusto ang lumabas. Kaya wala akong kilala ni isa sa mga sinasabing magaganda sa Jiangho. Kahit si Lin Peiyao, ilang taon na rin noong huli kaming magkita. Noong mga panahong iyon, isa pa siyang maliit na bata. Tunay ngang kayo ang pinakamagandang babae na nakita ko, kamahalin. Sa tono mo, mukhang hindi ka naniniwala, pero malalaman mo rin sa hinaharap. Kahit na makita mo pa ang lahat ng magagandang babaeng iyon, iisipin mo pa rin na ako ang pinakamaganda sa lahat. May halong pagsubok ang mga salita ni Li Wei. Ngayon sigurado na siya, ang Prinsesa Yuzhen na ito ay talagang may hindi maipaliwanag na pagkagusto sa kanya. Kahit na hindi niya ito pinagbigyan ay hindi pa rin ito nagalit. Dapat mong malaman na ang mga babae ay napakaliit ng pasensya. Kaya naman, siya talaga ang espesyal. Kung gayon, ano ba ang espesyal sa kanya? Pero imposibleng malaman ni Long Bilin ang mga ito. Kung hindi niya maintindihan, hindi na niya iisipin. Sa ngayon ay hindi niya maaaring iwanan ang proteksyon ng tahanan ng prinsesa. Ang amo niya ay may gusto sa kanya, hindi ba magandang bagay iyon? Tungkol naman sa kung mayroon bang masamang balak, ano naman ang magiging motibo ni Prinsesa Yuzhen sa isang hamak na ginoong tulad niya? Hindi naman siguro katawan ko ang habol niya. Kung bakit naman gustong-gusto ni Prinsesa Yuzhen na maging numero 1. Hindi naman ito lahat para sa kayabangan. Kung gusto niyang maging emperoress, kung mayroon siyang suporta ng mga tao, magiging mas madali ang daan para sa kanya sa hinaharap. Ipinaliwanag lang ni Li Wei sa kanya ang tungkol sa Dali Zhoubao. Kung paano ito gumagana, agad niyang napansin ang impluwensya nito. Kung makukuha niya ang titulo ng pinakamagandang babae sa buong mundo, siguradong makakakuha siya ng hindi mabilang na mga tagahanga. Magkakaroon ito ng hindi matatawarang benepisyo para sa kanyang pag-akyat sa trono sa hinaharap. Itong si Li Wei ay totoong tulad ng sinasabi sa hula. Siya ang itinakda para sa kanya. Mayroon talagang mga lihim na sining sa mundong ito na hindi kayang unawain. Na kayang sumilip sa sanhi at bunga. Noong araw na iyon, nagsinungaling siya kay Li Wei. Inimbestigahan niya si Li Wei hindi dahil siya ang kasintahan ni Lin Peiyao. Ito ay dahil lamang sa kanyang ina, si Consort Maharlika Wang, na minsan ay kumuha ng isang hula para sa kanya sa lupain ng mga ninuno ng pamilyang Wang. 28 nakatagong phoenix, ang mithiin ay hindi manatili sa karaniwang gubat, si Li Wei ay kakatok sa lilang palasyo. Ang araw at buwan ay papalitan ng bagong pamumuno. Dahil sa hulang ito, lahat ng taong nagngangalang Li Wei sa kabisera ay palihim niyang inimbestigahan. Ngunit napakaraming tao na nagngangalang Li Wei. Hindi niya alam kung sino ang tunay na tinutukoy. Hindi rin siya nang ahas na subukan ito para hindi masira ang hula. Alam niyang napakabisa ng mga pamamaraan ng pamilyang Wang.
Dahil ganoon ipinadala si Consort Maharlika Wang sa palasyo. At totoo ngang siya ang naging pinakapaborito sa harem. Sayang lang at hindi nagkaanak na lalaki si Consort Maharlika Wang. Kung hindi, matagal nang napatalsik ang Emperatris at pinalitan. Mula nang makuha niya ang hulang ito, itinuring na niya ang Li Wei na iyon bilang kanyang magiging asawa, kaya tinanggihan niya ang lahat ng alok na kasal. At hindi na basta-basta nakipagkita sa ibang lalaki para lang hintayin ang taong iyon. Si Li Wei, noong una inakala niyang hindi ang Li Wei na ito ang taong iyon. Dahil may mapapangasawa na siya. At ito pa ang pinakamagandang babae sa kabisera si Lin Peiyao. Ayon sa loika hindi dapat magtatagpo ang kanilang mga landas. Pero hindi niya inasahan na napakahiwaga ng tadhana. Bigla na lang itong kusang lumapit sa kanya. Noong araw na nakuha ni Long Bilin ang sanaysay mula kay Lan Yu. Halos mawala siya sa kanyang postura nang marinig ang pangalan ni Li Wei. Kung hindi kahit gaano pa kaganda ang pagkakagawa ng sanaysay na iyon. Hindi makakaharap ni Li Wei ang prinsesa Yuzhen. Siyempre hindi niya sasabihin ang lahat ng ito kay Li Wei. Dahil alam niyang may mga taong hindi naniniwala sa tadhana at gusto pa itong labanan. Ang pagbubunyag ng sikreto ng langit ay maaaring makasira sa Propacia. Ayun maging ang nakaraang sanaysay o itong Dali Weekly ay parehong nagpapatunay sa halaga ng taong ito ng tadhana. Siya nga talaga ang taong hinihintay niya. Gusto niya lang na mas mapalapit pa sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito gagawin sa mas makatwiran at natural na paraan. Nang pumunta si Li Wei sa Mingyu Tower para kausapin si Lan Yu tungkol sa Dali Weekly. Nagpakita si Tita Ying sa harap ni Long Bilin. Tita Ying miss ka na ni Xiao Xiao biglang binitawan ni Long Xiao Xiao ang ate niya. At damamba papunta kay Tita Ying. Sinalo ni Tita Ying si Long Xiao Xiao at niyakap ito ng napapailing. Ang laki-laki mo na para ka pa ring bata. Amahalan may mahalaga po akong iuulat. Malahalimaw ang talento ni Ginoong Li sa martial arts. Ikinwento ni Tita Ying kay Long Bilin ang nakita niyang pagsasanay ni Li Wei. Pero lingid sa kaalaman niya hindi man lang ito nagulat. Siyempre isa siyang pambihira kundi paano siya magiging ang taong nasa Propacia. Walang nakakaalam sa mga tumatakbo sa isip ni Long Bilin. Inutusan lang niya si Tita Ying na ipagpatuloy ang pagprotekta kay Li Wei ang potential asset ng kanilang palasyo. May paghanga na si Tita Ying sa kanyang talento kaya siyempre hindi siya tumanggi. Hindi nagtagal na pagkasunduan na nina Li Wei at Lan Yu ang mga detalye. Bukod sa mga balitang hawak ng palasyo ng prinsesa tungkol sa martial world. Ang unang issue ng Dali Weekly ay ilalathala rin ang 100 Flowers List. At ang Hidden Dragon List. Ang saklaw ng pagpili ay hindi lang sa dali. Kasama rin ang mga dilag at talentadong kabataan ng Great Way. Dahil ang gustong makuha ni Long Bilin ay hindi lang ang dali. Kundi ang buong mundo. Kaya gusto niyang sumikat ang Dali Weekly hindi lang sa loob ng dali. Unang yugto ng tungmay. Kailangan ding palawakin ang impluensya sa Great Way. Ito ay marahil isang uri ng cultural invasion at pagkontrol sa diskurso. Matapos ayusin ang bagay na ito bumalik si Li Wei sa Li Mansion. Mayroon pang 2 bisita sa bahay na kailangang asikasuhin. Sa gabi naghanda ng salo-salo ang pamilya Li. Dahil kara-rating lang ng kamatayan ni Li ang buo at kahapon lang inilibing. Kaya hindi rin angkop na maging magarbo ang handaan. Ang 2 disipulong ito mula sa Kunlun sect ay walang ipinakitang anumang sama ng loob. Taglay nila ang kilos ng mga disipulo mula sa isang dakilang sekta. Naparito ba kayong 2 sa kabisera para magsanay? Tama hindi lang para sa martial arts breakthrough ang pag-alis ng senior brother ko sa bundok. Kundi para na rin itaguyod ang katarungan seryosong sabi ni Do Chen Chen. Pagkatapos ay ikinwento niya ang kanilang paglalakbay. Ang mga naranasan nilang magkapatid sa Jianghu. May mga pagkakataong natutulog sila sa labas pumapatay ng mga demonyo at nakasalamuha rin ang mga mapanlinlang na puso ng tao. Mga sabuatan at labanan ng talino. Sa madaling salita ito ay isang napakagandang paglalakbay. At halata na mahal niya ang kanyang senior brother na si Zuo Fengon. Sa tuwing nababanggit niya ang kanyang senior brother, ang kanyang mga salita ay palaging nagiging mas matamis at masigla. Sayang lang dahil itong si Zuo Fengon ay mukhang isang seryosong lalaki na walang karomansa-romansa. Habang nakikinig sa kanyang junior sister na nagkukwento ng kanilang mahahalagang alaala ay wala siyang ipinakitang kahit kititing na emosyon. Sa hapunan ay tahimik lang siyang kumakain at umiinom. Paminsan-minsan ay sumasagot lang sa tanong ng kanyang junior sister na senior brother tama ba. Nang matapos ang kainan bumalik na ang lahat para magpahinga. Pansamantalang nagdagdag ng punto si Li Wei sa Leo Saber ngayong araw. Pero hindi nito naapektuhan ang pagpapatuloy niya sa pag-level up para sorpresahin si Ying Yi. Ding nabawasan ng 720 top-up points na may 10% diskwento. Ang second tier technique na 5-step plum blossom stance ay umangat mula minor success hanggang major success. Matapos sanayin at maunawaan ang major success realm ng technique na ito, binuksan muli ng True Chi ang Yin Qiao Meridian ni Li Wei. Dagdag pa ang Han Xiaoyang Sanzhou Meridian na binuksan ng 100-day Leo Blade. Nabuksan na ni Li Wei ang 7 Meridian at 4 na vessel. Natapos ang shocking session at balak na sanang maligo at magpahinga ni Li Wei.
Handa na ang acupuncture na sinabi mo noon para ayusin ang iyong pundasyon. Simulan na natin ngayon, sabi ni Yingyi nang siya ay magpakita. Hula ni Li Wei ay noong nasa Princess's Mansion siya. Naglaan ng oras si Yingyi para kunin ang mga halamang gamot at silver needles. Sa ibang pagkakataon hindi siya nangangahas na iwan si Li Wei ng matagal. Huwag na nating pag-usapan ng iba iyon na lang yung Master Zuo na iniuwi ni Li Wei ngayon. Nasa peak ng Qixi Realm ang kanyang cultivation. Magiging napakadali para sa kanya na patayin si Li Wei. Siyempre kahit na isa siyang Linkiao cultivator, hindi niya matutuklasan ang presensya ni Yingyi. Tita Ying, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Tanong ni Li Wei habang pinagmamasdan ng malambot na kamay ni Tita Ying na naghahanda ng herbal bath. Sumagot ang magandang si Xiao Shuying nang walang pag-aalinlangan. Napakaganda ni Tita Ying, siguradong marami kang tagahanga. Tinitigan ni Li Wei ang kanyang likod na may kaakit-akit na kurba. Kinakabahan siyang naghintay ng sagot sa kanyang isipan. Sa totoo lang mabait sa kanya si Long Bilin. Pero mas nararamdaman niya ito bilang paghanga ng isang pinuno sa kanyang nasasakupan. Kahit na hindi naman ito ang totoong nararamdaman ni Long Bilin. Pero iyon ang naging unang impresyon ni Li Wei. Ngunit ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ni Tita Ying Xiao Shuying ay ibang-iba. Ang pakiramdam na ibinibigay ni Xiao Shuying ay parang sa isang mapagmahal na nakatatanda. Pero ang pagmamahal na ito ay tila nag-iba na ng anyo. Mula pa sa simula ay masyado nang malapit ang kanilang interaksyon. Para itong isang likas na pagkakatugma. Katulad ng kung paano natural na magkatugma ang matambok at malupong. Pakiramdam niya ay likas silang magkatugma ni Xiao Shuying. Kaya sigurado siyang gusto niyang makuha ang mabait na titang ito. Tungkol naman sa kasunduan sa kasal nila ni Lin Peiyao. Una sa lahat pinapayagan sa mundong ito na magkaroon ng lalaki ng maraming asawa. Pangalawa hindi pa niya nakikita ang malaki ng si Lin Peiyao. Pero para kay Xiao Shuying sigurado na siya sa nararamdaman niya. Sa pangkalahatan nasa yugto siya ng pag-ibig na siya lang ang nakakaramdam. Dahil nararamdaman niyang itinuturing lang siya ni Xiao Shuying bilang isang nakababata. Imposibleng aminin niya na nagiba na ang uri ng pagmamahal na ito. Puro mga manliligaw lang iyon at kakaunti na lang din ang mga taong nakakakita sa akin ngayon. Karamihan sa mga nakakita sa akin ay patay na. Handa na pumasok ka na, tumayo ng tuwid si Xiao Shuying. Habang kinakawayan si Li Wei. Nang makuha ang kasiya siyang sagot, masayang hinubad ni Li Wei ang kanyang mga damit. Isang salawal na lang ang natira. Napatingin sa ibang direksyon si Xiao Shuying dahil sa matipuno niyang katawan. Pero nang maisip niyang itinuturing na niya itong nakababata, tiningnan niya ulit ito nang walang pag-aalinlangan. Maganda ang pag-eehersisyo mo, matipuno. Nagkomento siya na parang isang veterana. Hindi na nagsayang ng oras si Li Wei at pumasok sa batya. Hinayaan niyang ibabad ang kanyang katawan sa likidong gamot. Wala pang 15 minutos ay nakaramdam na siya ng kirot sa kanyang balat. Tumayo ka, utos ni Xiao Shuying. Pagkatapos sa isang iglap ay napuno niya ng mga karayom na pilak ang katawan ni Li Wei. Ngayon dahan-daang umupo ka at mag-ingat na huwag matamaan ang mga karayom. Sumunod si Li Wei dahil wala namang nakatusok na karayom sa puwit niya. Kaya hindi naging mahirap ang hakbang na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Li Wei ang di mabilang na nakakapasong bisa ng gamot na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga karayom na pilak. Parang nasusunog sa sakit ang buong katawan niya. Magtiis ka, naawa si Xiao Shuying nang makita siyang basang-basa ng pawis. Pagkalipas ng halos isang oras, medyo lumamig na ang tubig na may gamot. Doon lang natapos ang medicinal bath. Nang tanggalin ni Xiao Shuying ang mga karayom na pilak, agad na hinimatay si Li Wei. Sobrang sakit talaga, sa sobrang sakit ay halos mawala siya sa sarili. Kinaumagahan ng magising si Li Wei. Napansin niyang malinis na ang kanyang katawan. Walang naiwang bakas ng medicinal bath at napalitan na rin ang kanyang salawal. Ngunit inutusan niya ang mga alila kagabi na huwag lumapit. Bukod sa kanya, si Xiao Shuying lang ang naririto. Iwinaglit ni Li Wei ang mga romantikong naiisip at bumangon para magayos. Pagdating niya sa bulwagan, nalaman niyang maagang umalis ang magkapatid sa pagsasanay. Marahil ay mayroon din silang sariling mga bagay na kailangang gawin. Kahit si Xiao Shuying na kanyang personal na bodyguard ay may mga pagkakataong wala sa kanyang tabi araw-araw. Para gawin ang sarili niyang mga bagay. Halimbawa, gusto niyang maligo sa umaga. Ngunit hindi siya lumalayo ng husto. Para masigurong nasa loob si Li Wei ng saklaw ng kanyang alertong pandama. Alam ni Li Wei na kasalukuyang naliligo si Xiao Shuying. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon para gawin ang mga bagay na hindi dapat nito malaman. Pumunta siya sa vault ng Li Manor. Nasa vault ang pilak na nakuha niya kahapon mula sa pagpabenta kay Tio Sho ng mga tindahan at pasugalan. Nag-iwan lang siya ng ilang libong taels para sa pang-araw-araw na gastusin ng Li Manor at puhunan sa negosyo sa hinaharap. Ang natira ay dinala lahat sa loob. Natukoy na ang host ay kasalukuyang may 220,000 taels ng pilak. Nais mo bang i-recharge lahat? Oo, kasalukuyang recharge points ay 800 at 1,580. Habang dumarami ang kanyang recharge points, lalong tumataas ang kanyang kumpiyansa. Sa pambihirang mundong ito kung saan pinahahalagahan ang martial arts, ang pag-asa kay Prinsesa Yuzhen.
ay hindi hamak na mas mababa kaysa sa pag-asa sa sariling lakas. Ang pagiging palamunin ay isang pansamantalang solusyon lamang. Sa madaling salita, pinatibay niya ang kanyang paninindigan at lumabas ng vault. Dahil wala namang gagawin ngayong araw, nagpasya si Li Wei na subukang magdestil muna ng puting alak. Dahil kakailanganin din niya ng alkohol bilang solvent para sa pabango sa hinaharap. Inutusan niya ang mga kasambahay na bumili ng maraming steamer at kagamitang gawa sa luwad na kakailanganin niya. Gumuhit din siya ng sketch para magpagawa sa mga artesano ng iba pang kagamitang kakailanganin. At sinimulan na ni Li Wei ang paggawa ng rice wine. Mayroon ng kumpletong kagamitan at pamamaraan sa paggawa ng rice wine sa mundong ito. Pati ang yeast starter ay subok na. Humanap na lang si Li Wei ng isang master sa paggawa ng alak kaya hindi na niya kailangang gawin ito mismo. Pagsapit ng hapon, habang abala sa kanyang biological experiment si Li Wei ay nakatanggap siya ng balita. Patay na ang ikalawang tiyo ni Li Wei na si Li Anshen. Kahit na ayaw niya sa tiyo niyang iyon ay malapit pa rin niya itong kamag-anak. Kaya hindi maaaring magsawalang kibo si Li Wei at nagpunta siya sa lugar ng pinangyarihan. Ang bangkay ni Li Anshen ay nakahandusay sa labas ng Leifu Inn. Pinagtitinginan at pinag-uusapan ito ng mga dumadaang tao. Nakita ni Li Wei ang pamilya ng kanyang ikalawang tiyo maliban kay Li Ji. Na naroon lahat sa lugar. Dumating na rin ang mga pulis sa pinangyarihan. Kinakausap nila ang galit na ikatlong tiya. Ang asawa ni Li Ji ay puno rin ng galit. Samantalang ang kerida ng kanyang tiyo ay nanginginig sa takot. At ang bunsong anak na si Lilay ay mukhang tulala. At paminsan-minsan ay nagpapakita ng sakit na nararamdaman. Kalalapit pa lang ni Li Wei nang marinig niya ang ikatlong tiya na nagsusumbong sa pulis. Inakit ng hitad na iyan ang kalaguyo niya at nahuli sila ng aking asawa. Pagkatapos ay nakipagsabuatan siya sa lalaki niya para patayin ang aking asawa. Hinahabol na ng panganay kong anak ang lalaking iyon kaya wala siya rito. Bahagyang nagulat si Li Wei. Una hindi niya inasahan na aabot sa patayan ng mag-ama dahil lang sa isang kerida. Pangalawa halatang halata na binabaluktot ng ikatlong tiya ang mga pangyayari. Anong kalaguyo ang sinasabi niya o mas tamang sabihin? Na ang kalaguyo ay ang sarili niyang anak na si Li Ji. Nang makita nilang papalapit si Li Wei, naging alanganin ang ekspresyon ng pamilya ng kanyang ikalawang tiyo. Ang orihinal nilang plano sa pagpunta sa kabisera ay para huthutan si Li Wei. Hindi nila inasahan na mangyayari ang ganitong gulo. Ngayong patay na si Li Anshan at tumakas naman si Li Ji. Sila ay nawalan na ng pangunahing sandigan. Hindi nila alam kung paano haharapin si Li Wei. Sigurado ka bang kasabwat mo ang kalaguyo mo sa pagpatay sa aking tiyo? Tanong ni Li Wei habang nakatingin sa kerida. Agad kinabahan ang ikatlong tiya habang ang hipag naman niya ay nagpakita ng puot. Nagatubili namang magsalita si Lilay. Oo, hindi ako naging matapat, inakit ko ang kalaguyo ko at pinatay ang amo. Ano ang pangalan ng kalaguyo mo, ano ang itsura niya at anong mga katangian niya? Propesyonal na tanong ng pulis sa tabi. Hindi ko alam ang pangalan niya pero ang taas niya ay nasa 5 talampakan at 5 pulgada. May makapal siyang balbas at manipis na ang buhok. Detalyadong inilarawan ng kerida, na para bang totoong may ganoong tao. Alam ni Li Wei na ito ay testimonya na itinuro sa kanya ng ikatlong tiya at ni Li Ji. Pero bakit ganito na lang kasunod sa Nieren ang babaeng ito? Hindi naman siguro dahil sa pag-ibig, hindi ba? Tiningnan ni Li Wei ang nanginginig na kerida. Pumayag ang babaeng ito na manatili para tumstigo. Hindi na niya matatakasan ang parusang malunod sa kulungan ng baboy. Tataas ng 20% ang lakas. Nagmensahe rin si Xiao Shuying sa isip na hindi sulit ang babaeng ito. Sa simula isa lang itong simpleng biro, ngunit nagkaroon ito ng hindi inaasahang resulta. Pero hindi siya natuwa sa eksenang ito. Nakita ni Li Wei ang sitwasyon at mukhang mapapawalang sala na si Li Ji. Hindi maaari, hindi niya kayang makitang mamatay ang babaeng ito para kay Li Ji. Habang ang lalaking iyon ay malayang nakakatakas sa batas, nagmasid si Li Wei. Pakiramdam niya gusto ng tita at ng kerida na mapawalang sala si Li Ji. Pero hindi tiyak na ganoon din ang iniisip ni Lilay at ng asawa ng pinsan niya. Masasabi pa nga na ang dahilan kung bakit tumakas si Li Ji ay dahil hindi siya nagtitiwala sa kanila. Tita Ying, may paraan ka ba para mapaamin sila sa katotohanan? Siyempre may paraan at kahit hindi mo hilingin kikilos pa rin ako. Ayokong makakita ng ganitong hindi magandang resulta. Pagkasabi niyo na ginamit ni Xiao Shuying ang ikawalong antas na Heavenly Demon Scatters the Spirit. Bilang kamag-anak kailangan pa rin niyang umarte para sa sitwasyon. Sumangot si Lilay at hindi nagsalita. Tahimik niyang hinayla ang kariton na may bangkay ng kanyang ama at umalis. Hindi pinigilan ng mga pulis si Lilay at isinama lang ang kerida paalis. Sumama rin ang asawa ng pinsan niya bilang testigo. Tanging ang tita na lang niya ang naiwan sa lugar. Biglang tumingin ng masama ang babae kay Li Wei. Ikaw, sigurado akong ikaw ang may gustong ipahamak si Jier. Umunat ang noo ni Li Wei dahil may kinalaman nga siya sa nangyari. Pero alam ng langit, na isa lang itong biro ni Xiao Shuying. Ni hindi niya nga hiniling kay Tita Ying na gawa ng masama ang tiyo niya. At ayon kay Xiao Shuying, napaka-espesyal ng gayumang ito. Kung hindi sabay na nagkaroon ng matinding pagnanasa ang dalawang nasa ilalim ng sumpa.
Hindi ito basta-basta gagana. Ang mabilis na pagkahulog ng Kirida at ni Lee Ji sa bitag ay nangangahulugan lang na mayroon na silang lihim na relasyon. At ang pagpatay ni Lee Ji sa sarili niyang ama ay talagang hindi inaasahan. Pinapatunayan lang nito na si Lee Ji ay isang walang pag-asang basura. At tungkol naman sa paghingi niya ng tulong kay Xiao Shuying para piliting ilabas ang katotohanan, ito ay dahil lang sa pandidiri niya sa basurang si Lee Ji. Masasabing mula simula hanggang dulo ay nasa panig siya ng katarungan. Ang puso ko't gawa ay malinaw na parang salamin at lahat ay para sa katarungan. Ngayon inaakusahan siya ng babaeng ito dahil matagal na siyang galit kay Li Wei. At iniisip niya na dahil sa pagtatanong ni Li Wei kanina kaya nabunyag ang kasamaan ni Li Ji. Naging isang taong may sala. Walang ganang makipagtalo si Li Wei sa babaeng palengkera kaya tumalikod na siya at bumalik sa Li Mansion. Tita Ying, hindi ba't sinabi mo na ang love go ay gagana lamang kung tunay na nagmamahalan ang dalawa? Tama, ibig sabihin mahal talaga ni Li Ji ang babaeng iyon. Pero pinili niyang hilingin sa kanya na tumstigo ng kasinungalingan habang siya ay tumakas. Ganyan talaga kawalang puso ang mga lalaki. May bahid ng lamig ang boses ni Xiao Shuying. Hindi ako ganyan agad na depensa ni Li Wei sa sarili. Pagbalik sa Li Mansion ay hindi niya nakita si Li Lai na dumating. Hindi alam kung saan dinala ng batang iyon ang bangkay ng kanyang ama. Hindi naman santo si Li Wei kaya wala siyang pakialam. Wala namang mabuting hangarin sa kanya ang pamilyang iyon. Ang pagpayag niyang dalhin ni Li Lai ang bangkay sa Li Mansion para iburol ay sukdulan na ng kabaitan. Kung ayaw nilang tanggapin edi huwag. Nakabalik na ang dalawang magkapatid sa sining mula sa Kunlun Sect. Nag-eensayo sila sa bakuran. Sa harap nila nagsimula na ring magsikap si Li Wei na magdagdag ng puntos. Tutal hindi naman alam ng dalawa ang dating antas ng martial arts ni Li Wei. Walang mabubunyag. Ding 180 recharge points ang ibinawas 10% diskwento. Third tier technique na pulse taking art natutunan hanggang entry level. Ding 180 recharge points ang ibinawas 10% diskwento. Third tier technique na evergreen finger natutunan hanggang entry level. Ding 180 recharge points ang ibinawas 10% diskwento. Third tier technique na free and easy swordplay natutunan hanggang entry level. Pakiramdam ni Li Wei kailangan pa ng isang araw para sa 5-step plum blossom pole. Ngayong araw ay aaralin na lang niya ang mga natitirang technique hanggang sa entry level. Agad na ang mga alaala na naglalaman ng mga kaalaman sa entry level ng mga technique na ito ay lumitaw sa isipan ni Li Wei. Paulit-ulit na inensayo sa kanyang isipan. Kaya't sunod-sunod na inensayo ni Li Wei ang tatlong technique na ito. Sa bawat entry level ng technique may isang meridian na nabubuksan. Fu Taiyang Bladder Meridian, Hand Shaoyin Heart Meridian, Du Meridian at Dai Meridian. Sa puntong ito sa 13 major at 8 extra meridians ni Li Wei. 9 na major at 6 na extra meridians na ang nabuksan. Ang bisa ng Tungmay Pil ay patuloy ding nagpapalawak ng kanyang mga meridian. Ang magkapatid mula sa Kunlun Sect ay walang kaalam-alam sa sitwasyon. Akala lang nila na ang ilang teknik na ineensayo ng binatang ito ay pawang nasa entry level pa lang. Mukha siyang baguhan. Sa tabi ang nakatagong si Xiao Shuying ay nasanay ng magulat. Sanay na siya at hindi na nagtataka. Sa sandaling ito naramdaman ni Li Wei na sa tulong ng 6 na third tier techniques. Ramdam ko ang lakas na hindi ko pa naramdaman noon. Kamay ng gumigibang kulog 5 hakbang na plum blossom stance sining ng paghawak sa palso at daliri ng walang hanggang tagsibol. Paraan ng talam ng 6 na harmonya at paraan ng espada ng kalayaan. Bawat martial art ay may espesyal na epekto, halimbawa na lang ang kamay ng gumigibang kulog. Kayang palakasin nito ang braso ng nagsasanay. Dati ang unang antas na perpektong kamay ng gumigibang kulog. Kayang palakasin ang braso ng isang martial artist sa antas ng pagpapatibay ng katawan ng 50% katumbas ng mahigit 1,000 kilo. At ang ikalawang antas na kamay ng gumigibang kulog na pinahusay ng system. Pag naabot na ang perpektong antas, kayang palakasin ang braso ng isang martial artist sa antas ng pagbubukas ng meridian ng 50%. Katumbas ng mahigit 10,000 kilo. Ang epektong ito ay permanente. Hindi ibig sabihin na epektibo lang ito kapag ginagamit ng nagsasanay ang kamay ng gumigibang kulog. Masasabing ang mga espesyal na epektong kaakibat ng mga martial arts na ito ay sobrang di ka panipaniwala. Ang pangunahing dahilan kung bakit maihahambing ang martial arts sa mga wuxia novel mula sa dati kong buhay. Ang espesyal na epekto ng 5 hakbang na plum blossom stance ay ang lubos na pagpapataas ng kakayahang umiwas. Matapos matutunan ng sining na ito, tila naging isang instinct na ang pag-iwas. At hindi na isang teknikal na galaw na nakadepende sa karanasan. Ang sining ng paghawak sa palso ay isang grapple ng martial art. Ang espesyal na epekto nito ay pinapataas ang kakayahang tumagos ng atake. Kaya nitong saktan ang meridian ng kalaban kahit sa likod ng armas at baluti. Ang daliri ng walang hanggang tagsibol naman ay isang finger technique. Ang espesyal na epekto nito ay lumikha ng lason sa puso na gumugulo sa tunay na enerhiya ng kalaban. Kung gagamitin naman ng marahan ay kaya rin itong gamutin ang lason sa puso.
Ang paraan ng talam ng 6 na harmonya at paraan ng espada ng kalayaan ay parehong nagpapataas ng pinsala ng kani-kanilang armas. Wala nang masyadong masasabi tungkol doon. Isipin ninyo mga ikatlong antas na teknik pa lang ito pero mayroon ng ganitong mga epekto. Ang ilang epekto ng mga mas mataas na antas na teknik ay wala nang pinagkaiba sa mahika. Halimbawa na lang ang teknik na ginamit ni Xiao Shuying kanina. Malinaw na ang epekto nito ay lituhin ang isip at guluhin ang diwa. Ano ang pinagkaiba nito sa mahika? Ginoong Li, alam mo ba ang tungkol sa mansyon ng punong ministro? Si Li Wei ay naroon pa rin at iniisip ang mga espesyal na epekto ng bawat teknik. Habang natutulala ay nakita niya si Zuo Fenggan na lumapit at nagtanong. Ang punong ministro, ang alam ko lang ay Gong Sanwen ang pangalan niya. HMPH, batang pasaway, huwag ka nang magpanggap, sabi ni Do Chen Chen nang may malamig na ngiti. Naramdaman ni Li Wei na medyo hindi inaasahan ang mga pangyayari pero may katwiran din naman. Ginoong Li, may nakilala kaming isang binata ngayong araw. Sabi niya ang ate niya ay ipinagbili sa Tianxiang Yunjian. Gusto niyang humingi ng tulong sa amin para iligtas siya. Seryosong sinabi ni Zuo Fenggan. Lihim kaming pumasok sa Tianxiang Yunjian at nakita namin ang ate niya. Sinabi niya na ang malaking boss sa likod ng Tianxiang Yunjian ay ang pamilya ng punong ministro. Unang yugto ng pagbubukas ng Meridian. Pagbubukas, at sinabing huwag namin silang gagalawin. Paunang yugto ng Tungmay. Tungmay, hindi umiimik si Li Wei. Paunang yugto ng Tungmay. Dahil ang pamilya Linyo ang hayag na pangunahing shareholder ng Tianxiang Yunjian. Isang tango lang mula sa pamilya Linyo ay sapat na para palayain siya. Kapatid na Li, totoo ba ito? Totoong ang pangunahing shareholder ng Tianxiang Yunjian ang aming pamilya Li. Pero ang hawak lang namin ay honorary shares, hindi aktual na shares. Sa totoo lang, wala kaming gaanong boses doon. At saka, ang ari-ariang ito ay pinaghirapan ng aking ama. 1 linggo pa lang siyang pumanaw. Wala akong kaalam-alam sa sitwasyon doon ngayon. At lalong hindi ko alam kung sino ang tunay na big boss sa likod ng Tianxiang Yunjian. Kalmadong sinabi ni Li Wei habang nakatingin sa dalawa. Ibig sabihin, hindi mo rin kayang palayain ang babaeng iyon. Napakunot noong sabi ni Zuo Fenggan. Kuya, baka kasabwat siya ng asong punong ministro na yon. Nagkukunwari lang siyang tanga simula nang bumaba tayo ng bundok. Hindi ba't marami na tayong nakitang ganitong bagay? Tiningnan ni Du Chen Chen si Li Wei na may pagdududa sa kanyang mga mata. Kapatid na Li, may kaugnayan man o wala ang iyong yumaong ama sa tahanan ng punong ministro? Ngayon, sigurado tayong marumi ang tahanan ng punong ministro. Baka may kinalaman din sa punong ministro ang pagkamatay ng iyong ama. Bakit hindi tayo magsanib puwersa para ibunyag ang kasamaan ng punong ministro? At ibalik ang katarungan sa kabiserang ito. Taos-pusong sinabi ni Zuo Fenggan. HMM, ang mga tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Sa isang iglap, isang kislap ng espada ang biglang sumugod mula sa kanan. Papatagos na sana ang espada kay Li Wei. Akmang haharangyan na ni Zuo Fenggan ang kislap ng espada. Nang biglang natigilan sa ere ang anino. Parabang nakulong ang espasyo sa paligid niya. Pagkatapos, ang buo niyang katawan ay napisa, nabago ang anyo, at naduraj ang mga buto. Nalaglag siya mula sa ere. Patay na. Natulala si Zuo Fenggan, hindi ganito dapat ang mangyari. Isang kihai martial artist ang basta na lang namatay, paano ko to ipapaliwanag sa taong iyon? Bahala na, hindi maiiwasan ang sakripisyo para sa katarungan. Senior, maaari po ba kayong magpakita? Magalang na tanong ni Zuo Fenggan. Ngunit wala siyang natanggap na anumang tugon. Marahil ay isang senior lang na napadaan, isang bayani na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Normal lang na maraming nakatagong eksperto sa kabiserang ito. Sinabi ni Li Wei habang nagkukunwaring takot pa rin. Pagkatapos, lumapit siya para suriin ang bangkay. Lumapit din si Zuo Fenggan. Isa itong asasin mula sa mansyon ng punong ministro, sabi ni Zuo Fenggan habang tinuturo ang bangkay. Para labanan ang mansyon ng punong ministro. Kinausap ko at nang kasama ko ang mga kaibigan nating nasa tamang landas sa kabisera, sinabi nila sa akin. Na ang mga may taotay tato sa braso ay mga piling asasin na sinanay ng mansyon ng punong ministro. Hindi iyan kasinungalingan, may ganyan ding taotay tato sa braso si Li Angguo. Hinala ni Li Wei na may kinalaman ito sa blood chi restriction ng mansyon ng punong ministro. Pero direktang sinabi sa kanya ni Xiao Shuying sa isip, ang taotay tato ng taong ito ay porma lang. Wala itong espesyal na aura ng blood chi na galing sa mansyon ng punong ministro. Naintindihan na ni Li Wei ang sitwasyon. Alamang ay narito siya para umarte kasama si Zuo Fenggan. Ang layunin nila ay papaniwalain si Li Wei na gustong-gusto na siyang ipapatay ni Gong Sanwen. Dahil sa galit at takot, malaki ang tsansang ilalabas ni Li Wei ang ebidensya laban sa mansyon ng punong ministro. At sasama kay Zuo Fenggan sa pagpapabagsak sa punong ministro. Pero ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pag-aakalang si Li Wei ay isa pa ring ordinaryong binata na may kaunting kaalaman lang sa martial arts. Mukhang hindi talaga nalaman ng prinsipe ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ko sa mansyon ng prinsesa. Nakakabaliw isipin lalo't 2 beses na siyang pumunta sa mansyon ng prinsesa.
Kapatid na Lee, kahit sinwerte ka ngayon, at iniligtas ng isang senior na napadaan, malinaw na talagang gusto ka nang ipapatay ng mansyon ng punong ministro. Ang pamilya niyo bang Lee ay may hawak na ebidensya laban sa mansyon ng punong ministro? Nagkunwaring nag-aalalang tanong ni Zuo Fengon. Wala, at kahit mayroon man siguro ay dala na ng aking ama. Nawala na iyon sa nangyaring pag-atake. Walang pag-aalinlangang sagot ni Li Wei. Senior, sa tingin ko ay nagmamatigas lang siya. Ayaw niyang bitawan ang shares niya sa Tianxiang Yanjian. Dahil iyon ang lugar na pinakagusto ng mga binatang mayaman na tulad niya. Siya ang shareholder ng lugar na iyon ngayon. Paanong magagawa niyang isuko ang negosyong ito? Sarkastikong sinabi ni Du Chenchen. Labis siyang naawa sa babaeng ipinagbibili na nakita niya kanina. Kaya para kay Li Wei na nagmamay-ari ng ganitong karumi at masamang lugar, mas lalo siyang nasusuklam sa kapitalistang ito. Kahit na iyan ay negosyong iniwan sa iyo ng iyong ama. Pero para matubos ang kasalanan ng ama mo at para mapabagsak ang punong ministro, hindi mo ba dapat iyan isuko? Tama, Ginoong Lee, kahit walang ebidensya. Sapat na ang pagtestigo mo bilang kilalang may-ari ng Tianxiang Yanjian para mapabagsak si Gong Sanwen. Ang kaso lang ay tiyak na kukumpiskahin ang mga share mo. At baka madamay ka pa dahil sa dating pagkakasangkot ng iyong ama sa mga ilegal na gawain ng punong ministro. Pinunan ni Li Wei sa kanyang isip ang hindi nasabing salita. Huwag na hindi sa tingin ko ay palaging kikilos laban sa akin ang punong ministro. At saka ang mga share ng Tianxiang Yunjian na hawak ng aking ama ay ganap na makatwiran at legal. Noong maliit na lugar pa lang ang Tianxiang Yunjian, namuhunan na rito ang aking ama. Habang ito'y lumalago at lumalaki, doon lang naging napakataas ng halaga ng share na ito. Hindi ko hahayaang mawala sa aking mga kamay ang pamumuhunan na ito na kanyang pinaka-pinagmamalaki. Mariin sinabi ni Li Wei. Isa kang gahamang kasabwat ng kasamaan. Mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa buhay. Palakas na isinigaw ni Du Chenchen. Uncle Shu, ihatid mo na sila sa labas, malamig na sabi ni Li Wei. Kuya, hulihin natin siya. Sa sandaling ito ang tanging nasa puso ni Du Chenchen ay galit kay Li Wei at sa buong mansyon. Dahil para sa kanya ay magkakakutsaba sila sa kasamaan. May wala namang ginagawang labag sa batas si kapatid na Li. Hindi tayo pwedeng kumilos na parang mga bandido at basta nalang dumakip ng tao, halika na. Hinayla ni Zuo Fengon si Du Chenchen paalis ng mansyon ng mga Li. Pinagmasdan ni Li Wei ang likod ng magkapatid sa pagsasanay habang malalim ang iniisip. Alam ni Li Wei na may isang uri ng tao sa mundong ito na kailangang ipaalam sa lahat na sila ay kakampi ng katarungan. Ang timangan sa puso ng mga taong ito ay hindi naman talaga ganap na patas. Kaya lang nilang lagyan ng tatak ng katarungan ang anumang bagay na gusto nilang gawin. Sa katagalan pati ang kanilang mga sarili ay naloloko na nila. Ganyang uri ng tao si Zuo Fengon. Hindi siya kumilos laban sa akin dahil lang hindi siya sigurado sa taong iyon kanina. Kung nakaalis na ba ang nakatatandang dumaan at kung ano ang saloobin nito. At kung may kaugnayan ba ito kay Li Wei, ang bangkay ng asasin. Inutusan ni Li Wei si Xiao Shuying na kontakin ang mansyon ng prinsesa para asikasuhin ito. Kung si Li Wei mismo ang mag-aasikaso nito, kailangan pa niyang mag-report sa mga opisyal dumaan sa proseso at magbigay ng testimonya. Masyadong abala, samantalang ang mansyon ni Prinsesa Yuzhen ay may sariling Yuzhen guards. Sa isang banda maaari silang makialam sa mga usaping panseguridad ng kabisera. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot ng mansyon ng prinsesa sa Longwei at sa Wucheng Bingmasi. Maaari na nilang ayusin ito ng malinis. Tungkol naman sa kung malalaman ba ng Crown Prince ang relasyon ng pamilya Li at ng mansyon ng prinsesa, hindi na kailangang pag-alala pa, dahil malapit ng may lathala ang Dali Weekly. Sa oras na iyon, tiyak na matutuklasan ng mga tao ang relasyon ng pamilya Li na may-ari ng Wenwaiga at ng mansyon ng prinsesa. Kaya hindi na rin kailangang itago pa. Gabi sa silid tulugan ni Li Wei, inihanda ni Xiao Shuying ang herbal bath at tinawag si Li Wei. Masunuryang naghubad si Li Wei at pumasok sa batya. Kapag nasaktan ka, sumigaw ka lang, sinelyuhan ko ang enerhiya sa kwartong ito. Hindi maririnig sa labas ang boses mo. Sige po, Tita Ying. Tumayo si Li Wei para hayaan si Xiao Shuying na mag-iniksyon ng karayom. Ang pamamaraan ni Xiao Shuying ay ganoon pa rin kabilis at katumpak. Hindi nagtagal matapos muling ilubog si Li Wei sa likidong gamot. Ang mga lugar kung saan nakatusok ang mga karayom na pilak ay nagsimulang humapdi na parang pinapaso. Hindi sa mahina ang determinasyon ni Li Wei, ang pakiramdam na iyon ay parang sinusunog ng apoy ang iyong mga daliri. Naawa rin si Xiao Shuying na makita siyang nahihirapan. Hindi niya alam kung bakit, pero mayroon siyang natural na pagmamahal ng isang ina para kay Li Wei. Kung si Li Wei ang tatanungin, sasabihin niyang iyon ay dahil sa nag-uumapaw niyang pagmamahal bilang ina. Nasa edad na rin siya para maging isang ina. Nagkataon lang na nakilala niya si Li Wei na isang talentado at may kakayahan. Isang binata na ang itsura ay talagang tumatak sa kanyang puso, kaya't hindi niya namamalayan na inaalagaan na niya ito na parang sariling anak. Natigilan si Li Wei nang makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha niya. Siguro kung may kaunting pampasigla ay may lilihis ko ang aking atensyon. Anong pampasigla?
Tinitigan ni Xiao Shuying ang mukha ni Li Wei na pilit pinapanatiling normal ang ekspresyon. Nag-aalalang tanong niya, kapag sinabi ko, Tita Ying, huwag mo akong sasaktan. Sige, inilapit ni Xiao Shuying ang kanyang ulo kay Li Wei. Natila nakikinig, sinabi ni Li Wei ang kanyang hiling sa pinakamagalang na paraan. Namula ang mukha ni Xiao Shuying at ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay tumayo siya at akmang hindi na siya papansinin. Ngunit nang makita niyang napapangiwi sa sakit ang binata, hindi niya rin natiis. Kahit na para sa ikabubuti niya ang acupuncture at medicinal bath na ito, siya pa rin ang nagmungkahi. Masyado namang mali na ako ang nagsimula nito tapos pababayaan ko na lang siya. Hindi niya rin inakala na ang sikretong pamamaraan na ito na nakita niya sa isang lumang libro ay may ganito kalakas na side effect. Matapos mag-alinlangan sandali, yumuko pa rin siya palapit kay Li Wei. Bawal habarin ang damit, bawal gamitin ang kamay. Mag-ingat ka baka matamaan mo ang mga karayom na pilak. Natigilan si Li Wei at napaisip. Kung ganoon, hindi ba't lalawayan lang kita? Hay nako, kalimutan mo na, kailangang dahan-dahan lang. Kung mayroong pagkakataon, dapat pa rin kunin. Mula sa loob ng silid, maririnig ang tunog ng paghalo ng likidong gamot sa tubig. At ang mga pigil na paghinga. Tumingala si Xiao Shuying sa bubong, magulo ang kanyang isipan. Araw bago, kada recharge ay may karagdagang puntos, pwedeng mag-withdraw ang kaibigan. Gusto niya sanang isara ang kanyang kamalayan ngunit sa huli, ayaw na niyang lokohin ang kanyang sarili. Kahit pa may damit, isa pa rin itong karanasang hindi niya pa nararanasan. Medyo nataranta siya dito, pero pagkaraan ng ilang sandali, Tulon Fu Gongfe tila nakahanap siya ng angkop na pahiwatig sa isipan. Tulon Fu Gongfe mag-cultivate ng kaunting pagnanasa ang pag-cultivate ng Gongfe Xiao Dianjiang ay may 20% diskwento. Tulon Fu Gongfe isang mapagmahal na aura ang lumabas mula sa kanya. Sa susunod ang mga puntos na kailangan para sa bawat pag-angat ay tataas ng 10 beses. Tataas ng 10 beses ang mga puntos makalipas ang 1 oras. Sa pagkakataong ito may kayamanan si Li Wei na nakaagaw ng kanyang atensyon kaya hindi siya hinimitay. Nilinis niya ang sarili niyang katawan. Naglaho si Xiao Shuying sa sandaling bumigay siya. Ang kasalukuyang Gongfei points ay may 20% diskwento na wala sa hangin tumaas ang lakas. Ang kasalukuyang Gongfei points ay may 20% diskwento sa mga sumunod na araw si Li Wei ay gumagawa ng alak at nagpapamilyar sa Gongfa. Sa mga sumunod na araw si Li Wei ay gumagawa ng alak at nagpapamilyar sa Gongfa. Pagsapit ng gabi tumatanggap siya ng acupuncture at pakikipaglapit kay Auntie Ying. Naging napakaproduktibo ng kanyang mga araw. Pagkalipas ng 3 araw narinig niya na magsisimula ng ilathala ang Dali Weekly. Maagang maaga pa lang ay nagpunta na si Li Wei sa Wenhai Pavilion. Young Master, tingnan niyo po kung may kailangan pang baguhin. Inabutan ni Boss Cheng si Li Wei ng isang sample copy. Seryoso niya itong binasa. Medyo matigas ang materyales ng papel, kailangan pa itong ayusin. Dapat malaman na ang dyaryong hindi maipampunas ng puwet ay hindi magandang dyaryo. Matagal nang sinabihan ni Li Wei si Boss Cheng na mag-request sa paggawaan ng papel. Ngunit ang R&D ay nangangailangan ng oras. Sa maikling panahon hindi rin magagawa ng paggawaan ng papel ang kalidad na kailangan ni Li Wei. Sa ngayon ay pagtitsagaan na lang muna nila ito. Ang harap ng dyaryo ay puro balita. Sa kaliwa ay ang mga ulat sa patakaran ng Dali at mga nagawa ng opisyal na napaka politically correct, sa kanan naman ay mga balita sa Jianghu. Karamihan ay balita mula sa Dali Jianghu pero mayroon ding 2 mula sa The Wei. Alam ni Li Wei na napakalakas ng kakayahan sa intelligence ng mansyon ng prinsesa. Kaya maingat niya itong binasa. May isang balita sa kaliwa na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang delegasyon ng The Wei ay darating sa kabisera ng Dali sa mga susunod na araw. Ang kanilang layunin ay posibleng isang kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal kung iisipin parang si Long Xiaoxiao lang ang angkop na prinsesa sa pamilyang Maharlika. Hindi ko alam kung ano ang saloobin ni Long Bilin tungkol sa bagay na ito. Pero posible rin na humihiling lang sila na pakasalan ng isang Junzu. Isinantabi ito ni Li Wei at tumingin sa kanan. Si Abbot Liao Kong ng Donglin Temple ay nabigo sa kanyang tribulation at sa kasamaang palad ay pumanaw. Si Abbot Liao Yuan ang pumalit sa pwesto. Matagumpay na nakapag-cultivate ng Truth Telling Go ang 5 Immortals Cult at ipinaalam ito sa buong mundo. Inaanyayahan ng lahat na upahan ang Go na ito. Ang 5 Immortals Cult ay magbibigay ng kumpletong serbisyo sa paglalagay ng Go. Ang kungsang sect ng The Wei ay muling pumili ng Holy Son pero walang nakapasa sa pagsusulit. Teka, bakit may advertisement pa sa unang issue? Mahal na prinsesa, magkano ba ang ibinayad sa iyo ng Wuxian sect? Binaligtad ang dyaryo. Nasa likod ang 2 listahan na maaaring gamulo sa buong mundo. Sa kaliwa ang Hidden Dragon List para sa mga talentadong kabataan na wala pang 30 taong gulang. Sa likod ng mga pangalan ng talentadong kabataang ito ay maikli ring nakatala ang kanilang mga nagawa. Hidden Dragon pang-una si Jia Ziyu, ang Daozi ng Dao Sect ng Wei Kingdom, 27 taong gulang. Shenzang Realm. Apo ni Jia siya ng Great Pillar of State ng Wei Kingdom, ipinadala siya sa Dao Sect para sanayin mula pagkabata.
Napakabilis ng kanyang cultivation at kahanga-hanga ang kanyang pangunawa. Minsan niyang naunawaan ang isang nawawalang 4th-tier technique sa Heartbreak Cliff ng Dao Sect. Ang sabi ng kanyang maestro, may potensyal siyang malampasan ang 3 tribulation. Maingat na tiningnan ni Li Wei ang listahan pababa. Hindi niya nakita ang 16 na taong gulang na mahal na prinsesa. Pero nakakita siya ng isang kakilala. Hidden Dragon pang 56 si Zhuo Fenggan ang head disciple ng Kunlun Sect sa Xuanshui City. 23 taong gulang Chi High Realm. Ilang beses siyang naging numero 1 sa kanyang realm sa mga malalaking kompetisyon sa sect. Nang matutunan ang ultimate skill ng Kunlun Sect na Flying Sword Technique, umalis siya ng bundok sa loob ng 1 taon. Hindi na mabilang ang mga demonyo at halimaw na kanyang pinaslang. Sa kanan naman ay ang kinagigiliwang 100 Flowers list. Sa pagkakataong ito ay siguradong nakuha ng mahal na prinsesa ang unang pwesto. Sa 100 Flowers list na ito may isang linya ng komento sa likod ng bawat pangalan. Ang kasunod ng pangalan ni Long Bilin ay hinahangad ng ulap ang kanyang damit at ng bulaklak ang kanyang ganda. Hinahaplos ng hangin ang rehas na may makapal na hamog kung hindi man siya makikita sa tuktok ng bundok Jade. Matatagpuan siya sa terasa ng Jasp sa ilalim ng buwan Li Wei. Teka, bakit nakalimbag din dito ang pangalan ko? Tumingin si Li Wei sa ibaba, at nakita niyang sa likod ng mga komento ay nakalimbag din ang pangalan ng nagkomento. Mukhang hindi naman siya ang pakay. Sa bagay kung isa lang itong komento na walang pinagmulan. Hindi ba't wala itong anumang kredibilidad? Ngunit siya si Li Wei ay hindi naman sikat. Sa paglilimbag ba ng pangalan niya ay magkakaroon ito ng kredibilidad. Pero halatang halata na hiling ito ni Long Bilin. Kaya hindi rin ito basta mababago ni Li Wei. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa ibaba. 100 Flowers list pangalawa si Hua Yudi. 100 Flowers list pangatlo si Shang Shuiyan. 100 Flowers list pang-8 si Lin Peiyao. 100 Flowers list pang-9 si Liu Feiyan. 100 Flowers list pang-10 si Long Xiaoxiao. Naramdaman ni Li Wei na hindi na talaga nag-abalang magpanggap ang mahal na prinsesa. Maging ang isang maliit na batang tulad ni Xiaoxiao ay napasama sa top 10. Ang naging paglalarawan pala ay ang kakatwa, inosente at kaakit-akit na si Prinsesa Yuzhen. Pero kung iisipin mong mabuti, talagang napakaganda ng itsura ni Long Xiaoxiao. At saka, ang kanyang inosente at dalisay na aura ay kaaya-aya rin. Maliban lang sa medyo patag siya doon. Kaya ang paglalagay sa kanya sa posisyong ito ay wala talagang problema. Naramdaman ni Shang Shuiyan na sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi na siya makakatakas sa kapahamakan. Upang iligtas ang kanyang martial uncle na si Yun Mingayon na ikinulong ng dali sa Sky Prison. Ginamit niya ang Wan Hua Wu Siyang Grand Art para magpanggap bilang isang bantay sa kulungan. Maingat niyang tinansya ang oras para unti-unting makalapit sa pinakamababang palapag ng Sky Prison. Ngunit hindi niya inaasahan kung kailan malapit na siyang magtagumpay. Si Yun Mingayo ay biglang tumangging sumama sa kanya palabas at nagsisigaw pa. Tinawag niya ang mga bantay. Naglakas loob siyang pumunta sa Sky Prison para magligtas ng tao. Dahil tiyak na may tiwala siya sa kanyang sarili na makakatakas ng ligtas. Bilang isang mahusay na cultivator ng Dangshu Realm, matapos pag-aralan ng kung sang secret art, kaya niyang gamitin ang karamihan sa kanyang true chi bilang kapalit para buksan ang kalawakan. At mag-teleport sa isang lokasyon ng beacon na itinakda niya ng maaga. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Dangshu cultivator mula dali na namamahala sa Sky Prison ay si Yang Zuzi. Hindi kilala ang taong ito sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit mayroon siyang napakasamang kakayahan na guluhin ang kalawakan. Nakialam siya sa teleportation ni Shang Shuiyan. Dahilan para siya ay malubhang masugatan sa magulong kalawakan. Napilitan si Shang Shuiyan na lumabas mula sa kalawakan sa kalagitnaan. Nagtag siya sa silangang labas ng kabisera ng dali. Sa sandaling ito, masasabing lahat ng kanyang meridian ay putol-putol na. Kahit ang Wan Hua Wu Siyang Grand Art ay hindi na niya mapanatili kaya lumitaw ang kanyang tunay na anyo. At tiyak na maglulunsad ang dali ng malawakang paghahanap sa kanya sa buong kabisera. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang susunod na mangyayari. Linya ng paghihiwalay. Matapos suriin ni Li Wei ang dali weekly, sa tingin niya ay walang problema. Dahil ang mga bahagi na sa tingin niya ay may problema ay personal na pinagdesisyonan ng prinsesa. Kaya hindi na rin niya ito mababago. Isa pa, si Long Bilin ay wala sa Hidden Dragon list. At si Xiao Shuying naman ay wala sa 100 Flowers list. Ang listahang ito ay tiyak na may maraming pagkukulang. Pero sa simula pa lang, imposibleng maging perpekto ang listahang ito. Ang layunin lang naman nito ay para gumawa ng ingay. Kaya iwinagayway na ni Li Wei ang kanyang kamay at hinayaan silang ipamahagi ito. Nagplano siyang bumalik para ipagpatuloy ang pagkalikot sa kanyang distillation device. Pagdating sa tarangkahan ng Li Mansion, biglang nagpadala ng voice transmission si Xiao Shuying. May isang taong malubhang nasugatan sa eskinita sa kaliwa. Nag-atubili sandali si Li Wei ngunit nagpa siya pa ring tingnan ito. Baka mamatay pa sa tabi ng bahay niya at walang makakita hanggang sa uurin. Nakakadiri pa naman iyon. Pagpasok sa makitid na eskinita, may amoy amag sa lugar. At ilang hakbang pa lang sa loob ay hinaranggan na ito ng tambak ng mga sirang tiklis na kawayan.
Nakita ni Lee ang isang babaeng suot ay puting parang nyebe na nakasandal sa mga tiklis. Sa madilim na liwanag ay hindi gaanong maaninag ang kanyang mukha. Isang pares ng mga matang kumikinang na parang tubig ang nakatingin sa kanya. Ang paningin ng isang tungmay martial artist ay mabilis na nasanay sa madilim na paligid. Dahan-daang naaninag ni Li Wei ang itsura ng babae. Sa bundok ng Gush ay may nakatirang isang diwata na ang balat ay parang yelo at nyebe. Mahinhin na parang isang dalaga iyon ang unang impresyon ni Li Wei sa kanya. Ngunit ang isang napakagandang dalaga na tulad niya ay kaawa-awa ang kalagayan ngayon. Hindi lang marumi ang kanyang damit, may malaki rin itong mantsa ng dugo. Nakasentro ito sa kanyang dibdib at halatang isinuka niya ang mga iyon. Nakita ni Shang Xueyan ang pagkahumaling sa mukha ng binatang pumasok. Nakaramdam siya ng kaba. Alam niya kung gaano siya kaganda. Unang yugto ng tungmay. Siyempre hindi siya aasa sa swerte. Unang yugto ng tungmay. Kahit nawasak ang lahat ng kanyang meridian at hindi niya magamit ang kanyang tunay na enerhiya. Gamit ang natitira niyang pisikal na lakas. Ang lalaking ito na nasa tungmay realm lang ay hindi rin makakaporma sa kanya. Ngunit ang kanyang divine sense. Kung magsisinungaling ako para ampunin niya ako at sa huli ay madamay pa siya. Hindi iyon kakayanin ng aking konsensya. Mas mabuti pang umalis na lang ako para hindi ko kayo madamay. Matapos ang gamot na pampatigil ng dugo at simpleng panggagamot ni Xiao Shuying. Kaya nang maglakad ng normal ni Shang Xueyan. Nang makitang paalis na siya sa mansyon ng mga Li ay agad siyang pinigilan ni Li Wei. Binibining yan, siguradong hinahanap ka sa labas ngayon. Manatili ka muna dito sa mansyon ko at pagkatapos ay mag-isip tayo ng paraan para makalabas ka ng lungsod. Ang pamilya ko ay mayroon ding ilang koneksyon dito sa kabisera. Hindi kami basta-basta i-inspeksyonin. Pangungumbinsi ni Li Wei. Nag-isip si Shang Xueyan. Dahil handa naman siyang kupkupin ako kahit alam niya ang totoo. Wala na sigurong dahilan para tumanggi pa ako. Kaya lang nakita ng lalaking ito ang mukha ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Balak ko sanang umalis na lang para kalimutan na ang lahat. Ngunit 500 taon ng bakante ang posisyon ng banal na anak. Kaya siguro hindi ko na kailangang masyadong kabahan. Iwinaksin niya ang mga magugulong iniisip. Sumunod si Shang Xueyan kay Li Wei papasok sa isang maliit na hardin malapit sa silid tulugan ni Li Wei. Napakaliit ng hardin na ito at mayroon lamang isang silid. Sa kaliwa ng hardin ay may kumpol ng kawayan at sa kanan naman ay isang halamanan. May ilang kawayan na tumubo at tumagos sa daan ng bato patungo sa halamanan. Tumusok mula sa hardin. Puno rin ng mga damo ang hardin. Halatang matagal nang hindi naalagaan. Dati niyang lugar ng pag-aaral ang lugar na ito. Sa loob ay may isang kama. Walang problema kung lilinisin ito para makapagpagaling si Binibining yan. At saka napakatago ng lokasyon ng bakuran na ito sa kanan ay ang silid tulugan ni Li Wei. Sa kaliwa ay may kumpol ng kawayan na ganap na humaharang sa tanawin sa paligid. Hindi kailangang mag-alala na may makakita sayo. Binibining yan, ano sa tingin mo sa lugar na ito, ayos ba? Mamaya ipapalinis ko ito sa mga katulong at makakalipat ka na ngayong gabi. Mula ngayon ako na ang magdadala ng pagkain mo maliban sa akin at kay Tita Ying. Walang ibang makakakita sayo sa mansyon na ito. Kung gayon, maraming salamat Ginoong Li. At sa ganitong paraan ang kasalukuyang pinuno ng kungsang sect na si Shang Xueyan ay nanirahan sa mansyon ng mga Li. Bago maabot ng isang martial artist ang Lingqiao Realm, kailangan pa rin ng katawan na kumuha ng sustansya mula sa pagkain. Sa sandaling makapasok sila sa Lingqiao Realm, mababawasan ng husto ang pangangailangan nila sa pagkain. Kung makakarating sa Shenzang Realm at gawing divine treasures ang 5 organo, maaari nilang sipsipin ang chi ng 5 elemento sa kalawakan at tuluyan ng hindi kumain. Hindi alam ni Li Wei kung ano ang martial arts realm ni Shang Xueyan. Ngunit sa ngayon, dahil wasak ang kanyang mga meridian, siguradong kailangan niya ng sustansya mula sa pagkain. Inutusan niya ang kusinero ng mansyon na magluto ng isang kalderong sabaw ng manok. Gumawa rin ng mga cake ayon sa paraang itinuro niya at inilagay sa isang lalagyan ng pagkain. At dinala ito pabalik. Tanghali pa lang noon at nililinis pa rin ang maliit na bakuran. Pansamantalang nagtatago si Shang Xueyan sa kanyang silid. Nakahiga sa kama ni Xiao Shuying para magpagaling. Binibining yan, sabay na tayong kumain. Hawak ni Shang Xueyan ang Dali Weekly at binabasa itong mabuti. Ito ay isang sample copy na dinala ni Li Wei. Nakita niyang inihain ni Li Wei ang sabaw ng manok at mga cake. Saka lang niya naalala na tila nawala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi na siya isang tunay na diwata na hindi nangangailangan ng pagkain. Pero hindi rin siya masyadong nahirapan dito. Tinanggap na lang niya na naging mortal siyang muli. Ang katotohanan, kailangan niyang kumain, uminom at damumi. Dahil nangyari na ang nangyari, mas mabuting kumain na muna. Sa sandaling ito, si Xiao Shuying na sandaling nawala ay muling lumitaw sa silid. Kalalabas ko lang para magtanong-tanong. Kaninang umaga ay may naganap ng prison break sa Sky Prison. Ang pangunahing salarin ay tila isang lalaki na may lakas na kasing level ng Dangshu at hindi alam ang pinagmulan. Pagpasok pa lang niya sa Sky Prison ay natuklasan na siya ni Daoist Master Yang Zuzi. Agad siyang tumakas kaya hindi niya nalaman kung sino ang target nito. Hindi ginamit ni Xiao Shuying ang sound transmission at direkta itong sinabi.
Kaya narinig din ito ni Xiang Shuiyan. Kasabay nito ay nagpadala siya ng sound transmission kay Li Wei. Ito ang impormasyong nakuha ko mula kay Xiao Dai. Ito mismo ang orihinal na ulat na galing sa celestial na piitan. Si Xiao Dai ay ipinadala ni Long Bilin dito para maging tagapaghatid ng mensahe. Karaniwan siyang namumuhay na parang isang tagapagsilbi ng pamilya Li. Pero sa katotohanan ay miyembro siya ng Yuuzhan Guard. Binibining yan kasama ka ba ng Dangshu Master na iyon sa paglusob sa piitan? Tanong ni Li Wei habang nakatingin kay Xiang Shuiyan na umiinom ng sabaw ng manok. Sa sandaling iyon mabilis ding nag-iisip si Xiang Shuiyan. Naisip na niya noon pa na baka kailangan na niyang sabihin ang tunay niyang pagkatao kina Li Wei. Dahil noong una ay hindi niya binalak na manatili para magpagaling ng sugat. Siya na mismo ang nagsabi kay Li Wei na sangkot siya sa paglusob sa piitan. Kaya kapag nalaman ni Li Wei na ang target sa piitan ngayong gabi ay si Grand Uncle Master Yun Min gayon ng Kungsang Sect, siguradong mabubunyag na rin ang kanyang pagkatao. Maganda makapangyarihan at may koneksyon sa Kungsang Sect. Bukod sa kanya sino pa ba kundi si Xiang Shuiyan. Pero mukhang hindi naman ipinagkalat ni Yang Zuzi ang nangyari. Kahit na ginamit ni Xiang Shuiyan ang Wanwawu Siyang Grand Art para magpanggap na bantay ng piitan. At hindi ipinakita ang kanyang tunay na anyo, siguradong mahuhulaan pa rin ni Yang Zuzi ang kanyang pagkatao. Pero sa huli hindi iniulat ni Yang Zuzi ang insidente. Tinago pa niya na ang taong sinasagip niya ay si Yun Mingeyo. Madali lang itong intindihin. Nakapasok na si Xiang Shuiyan hanggang sa pinakailalim na palapag ng celestial na piitan sa ilalim ng pamamahala ni Yang Zuzi. Ang matuklasan lang na may lumulusob sa piitan ay isa ng malaking kapabayaan. Tapos hinayaan pa niyang makatakas ang isang mahalagang tao tulad ni Xiang Shuiyan. Dahil sa kasikatan ni Xiang Shuiyan kung iuulat niya ang totoo, malamang sa loob lang ng isang araw ay kakalat na ito sa buong mundo. Kaya nagsinungaling na lang si Yang Zuzi na natuklasan niya agad ang kalaban pagkapasok pa lang nito sa celestial na piitan. At pagkatapos ay agad itong tumakas. Ito ang pinakaligtas na ulat sa trabaho. Isang saglit lang ay naunawaan na ni Xiang Shuiyan ang lahat ng ito. At napagtanto niyang ligtas pa ang kanyang lihim na pagkatao. Galing kami sa Gishu Dongtian. Naparito kami para iligtas ang aking Uncle Master. Gishu Dongtian hindi ko pa iyon narinig. Hinalungkat ito ni Li Wei sa kanyang isipan. Kinumpirmang hindi pa niya nakita ang sektang ito. Kami ay isang lihim na sekta mula sa ibayong dagat kaya normal lang na hindi mo pa kami naririnig. Sabi ni Xiang Shuiyan nang hindi namumula o kinakabahan. Sa pagkakataong ito ang aking guro ang namuno at kami ang nagsilbing suporta sa labas. Hindi namin inaasahan na pagkapasok pa lang ng guro sa celestial na piitan ay natuklasan na siya agad. Napaligiran din kami. Ginamit ko ang isang lihim na pamamaraan at pilit kong inubos ang aking lakas para lang makatakas. Pero dahil doon nasira ang lahat ng daluyan ng enerhiya sa katawan ko. Siyempre kasinungalingan ang mga sinabi ni Xiang Shuiyan dahil babae ang kanyang guro. At mahigit 10 taon na siyang patay. Bahagyang nagduda si Li Wei pero si Yan Zuxiang ay nasa ibang bansa. Kaya normal lang na itago niya ang kanyang pinagmulan. Kung pipilitin pa niyang alamin ang lahat para siyang walang pakiramdam. Binibining yan bakit nasa kulungan ng imperyo ng Dali ang iyong tiyo. Biglang nagtanong si Xiao Shuying na kanina patahimik. Nakita niyang tila may gusto si Li Wei kay Yan Zuxiang. Kaya nagpasya siyang tulungan itong iligtas ang dalaga. Pero kailangan niyang tiyakin na hindi ito makakasama sa Dali. O sa madaling salita sa interes ni Long Bilin. Kaya kailangan pa ring linawin ang mga mahahalagang detalye. Kailangang makapagbigay ni Yan Zuxiang ng isang makatwirang paliwanag. 40 taon na ang nakalipas nagpadala siya sa bugso ng damdamin para sa kanyang kapatid. At nagpumilit na sumali sa pag-aagawan para sa trono ng Dali. Ang kinalabasan ang kanyang sinumpaang kapatid, na pangalawang kapatid ng kasalukuyang emperador ng Dali ay natalo. Mula noon naging bilanggo na siya. Siya sana ang tagapagmana ng aming sekta at may isang pamamaraan na siya lang ang nakakaalam. Kung mananatili siyang nakakulong sa kulungan ng Dali, ang pamamaraang iyon ay mawawala na. Sa pagkakataong ito totoo lahat ng sinabi ni Xiang Shuiyan. Kung hindi lang dahil sa pamamaraang iyon. Hindi niya gugustuhing iligtas ang lintik na tiyong iyon. Isang taga-Dawei na pumunta sa kaharian ng Li para suportahan ang isang kapatid sa trono. Natalo na nga ayaw pang sumuko. Dahil sa kanya naputol pa ang pamana ng sekta. Ngayong lumakas na ang kanyang cultivation. At sigurado siyang kaya nang gumamit ng space teleportation kaya siya pumunta para iligtas ito. Hindi niya inasahan na hindi makikipagtulungan si Yun Mingeyo sa kritikal na sandali. Muntik na siyang mapahamak at mamatay. Ngayon si Xiang Shuiyan sa taong ito na hindi pa niya nakikita dati. Sa unang pagkikita pa lang ay binigyan na siya ng malaking problema kaya puno siya ng sama ng loob sa tiyong ito. Naglakas loob siyang sabihin ang katotohanan. Dahil alam niya na ang kasaysayang ito ng pag-aagawan sa trono 40 taon na ang nakalipas. Sa Dali marahil ay ang emperador lang mismo at ilang tapat na lingkod tulad ni Yang Zuzi ang nakakaalam. Kahit pa ang taong nasa harap niya ay isang prinsipe ng Dali. Hindi siya maglalakas loob na tanungin ang emperador tungkol sa pagpapatayan ng magkakapatid noon. Nagkatinginan si Li Wei at si Xiao Shuying at umiling si Xiao Shuying.
Ibig sabihin hindi rin alam ng mansyon ng prinsesa ang tungkol sa nakaraang ito. Binibining yan ibig sabihin ang dahilan kung bakit kayo pumunta sa Dali para lusubin ang kulungan. Ay para lang mabawi ang lihim na pamamaraan ng inyong sekta. Wala kaming ibang pakay, kung hindi lang talaga napakahalaga ng cultivation technique na iyon para sa Gishu Grotto Heaven. Hinding-hindi namin pagpaplanuhan ng operasyong ito para sa walang kapararakang martial uncle na iyon. Nasa ibayong dagat ang aming sekta at wala kaming masamang hangarin sa Dali. Miss Yan, magpagaling ka na muna, kapag bumagsak ang langit, may mga matatangkad na sisalag nito. Ang mga ganitong bagay ay dapat akuin ng isang dakilang dangsho cultivator na tulad ng iyong master. Hindi mo kailangang bigyan ng sobrang pressure ang iyong sarili. Bahagyang tumango si Xiang Shuiyan ngunit mapait siyang napangiti sa kanyang isip. Sa kungsang sect ngayon, siya na ang pinakamatangkad. Kung hindi niya ito sa Salajin, sino pa ang pwedeng samalag? Pagkatapos mananghalian, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng pahayagan. Interesante talaga itong pahayagan ng Dali, hindi lang puro balita sa Jianghu. Mayroon pa itong 2 ranking list, pero nang baklatin niya ang huling pahina, natuklasan niyang nasa 2 pwesto siya sa 100 flowers list. 2 sa ranggo ng 100 bulaklak si Xiang Shuiyan, ang babaeng ito ay tila isang diwata na bumaba mula sa langit. Walang kapantay ang ganda niya, pero masyado niyang inuuna ang sekta.